Pa-like, share and subscribe naman po mga master. Kabanata 961. Nanginginig sa takot, sinabi ni Sheamus, Tay, tama ka. Magulo lahat ng priorities ko. Lagi nating tatapusin si Levi kahit anong oras na gusto natin. Nabalisa ang sagot ng kanyang ama, natutuwa akong sa wakas ay napagtanto mo ang iyong pagkakamali, anak. Huwag kang matakot kay Levi dahil sa pinatay lang niya si Caleb. Si Caleb ay isa lamang lingkod ng aming pamilya. Nakakahiya talaga kayo sa pamilya Garrison na matakot kay Levi. Ang mga kabataan ng pamilyang Garrison mula sa Haven ay nanatiling nakakunot ang kanilang mga mata na parang isang grupo ng mga bata na nasira ang isang bagay na mahalaga sa bahay. Nahihiya silang takutin si Levi, na isa lamang illegitimate na anak ng kanilang pamilya. Hindi karapat-dapat si Levi na tretuhin natin ng ganitong kaseryoso. Malinaw na hindi siya ganoon kahalaga. Fenton, paboritong apo ni Jonah, diin sa malamig na boses. Natuwa si Jonas sa mga salitang iyon. Dapat matuto kayo kay Fenton. Ganyan daw ang ugali ng isang lalaki sa pamilya namin. Kung alam ng angkan ng Garrison mula sa Oakland City kung gaano ka natatakot kay Levi, hindi ko akalain na matitiis ko ang kahihiyan. Guro, alam namin kung saan nakatira si Kirin. Maaari namin siyang bisitahin kaagad, ang sabi ng mayordomo kay Jonah. Malaki. Hindi na ako makapaghintay na makilala siya. Napangisi si Jonah. Hindi nagtagal, dumating si Jonah at ang kanyang pamilya sa Warzone compound. Si Asher Dragon at ang iba ay nananatili pa rin doon, kahit na lumipat si Levi. Hindi nagtagal ay nakakuha ng kanilang atensyon at kaguluhan ng pagdating ng mga Garrison. Sa pag-aakalang naroon ang mga Garrison para hanapin ang kanilang problema, si Asher Dragon at iba pa ay lumabas ng gusali, habang naglalabas ng nakamamatay na aura. Anong ginagawa mo dito? Nandito ka ba para makipag-away sa amin? Hinarap sila ng White Tiger, na mukhang handa sa isang labanan. Ang White Tiger ay nasa sabik na makahanap ng maraming bihasang manlalaban sa gitna ng entourage ni Jonah. Ang lahat ng mga mandirigma ay dalubhasa sa kanilang mga larangan na maliwanag na mas malakas kaysa kay Caleb. Ang lalaki ay bumisita sa compound noong nakaraan at madaling napatay ng White Tiger at ng kanyang entourage. Matagal na panahon na ang nakalipas mula nang makatagpo ako ng napakaraming kahangahangang bihasang mandirigma. Nakangiting sabi ni White Tiger. Kirin, ikaw ang benefactor ng pamilya namin. Isang karangalan na sa wakas ay makilala kita, boom ni Jonah. Sa tulong ng kanyang mga anak at apo, lumapit si Jonah kay Kirin at lumuhad. Samantala, ang iba pa niyang pamilya ay lumuhad sa paligid niya sa harap ni Kirin. Kami, ang pamilyang Garrison mula sa Haven, ay narito upang magbigay galang sa aming benefactor Kirin. Ang pamilyang Garrison mula sa mga mata ni Haven ay puno ng pasasalamat habang nagsasalita sila. Kung wala ang tulong ni Kirin noon, hindi mabubuhay ang buong pamilyang Garrison sa Haven. Samantala, si Osborne ay nabigla sa gayong tanawin. Laking gulat niya nang makita ang isang pamilyang kasing kapangyarihan ng pamilyang Garrison na nagpapakumbaba na lumuhad sa harap ng 5 Great Wars Regiment. Kung ang mga Garrison ay kumikilos ng ganoon sa harap ng 5 Great Wars Regiment, natakot si Osborne na isipin kung gaano kalakas at makapangyarihan ang Diyos ng digmaan. Ginoo, Jonah Garrison. 3 taon na ang nakalipas mula noong huli tayong magkita. Agad namang lumapit si Kirin sa lalaki at tinulungan itong makatayo. Natuwa ang lahat ng mga Garrison nang makitang naaalala pa rin sila ni Kirin. Kirin, nagmadali akong pumunta rito nang marinig ko ang iyong presensya sa South City. Nagtataka ako kung sino ang mga ginoon na ito. Sinulyapan ni Jonah ang iba pang miyembro ng 5 Great Wars Regiment, na curious. Hayaan mong ipapakilala ko sila sa iyo. Ito ang Asher Dragon, White Tiger, at Phoenix. Ipinakilala ni Kirin ang kanyang mga kapantay sa pamilyang Garrison. Habang nakayuko ang likod, nakipagkamay si Jonah sa iba pa sa 5 Great Wars Regiment sa isang nakakainggit na paraan. Mga lalaki mula sa 5 mahusay na digmaang regiment na matagal nang naging kanang kamay ng Diyos ng digmaan. Sila ay sikat sa pagiging walang awa at walang awa sa larangan ng digmaan. Hindi ako makapaniwala na nakikilala ko silang lahat sa isang lakad ngayon. Napakalaki nito. Bagamat si Jonah ang pinuno ng isang imperial na pamilya,
kailangan pa rin niya ng tulong mula sa mga grupo tulad ng Five Great Wars Regiment upang palakasin ang kanyang hukbo. Hindi lang si Jonah ang nangyari ng kanilang tulong, ang paggamit ng garrison na nakabase sa Oakland City ay kailangang seryosohin din ang Five Great Wars Regiment. Kung nagpa siya ang grupo na bigyan ng sorpresang pagbisita ang angkan ng garrison, walang magagawa ang pamilya kundi imbitahan sila ng buong puso. Magkakaroon din ba ako ng karangalan na makilala ang Diyos ng digmaan? Tanong ni Jonah, bakas sa mukha niya ang pananabik. Ang bawat isa sa pamilyang garrison ay desperado para sa isang pagkakataon na makilala ang Diyos ng digmaan. Ang video na ito ay edited by Herban TV. Kabanata 662. Sinagot ni Kirin ang kanyang tanong na may kaaya-ayang ngiti, syempre makikilala mo ang Diyos ng digmaan. Sa katunayan, siya ay isang medyo pala kaibigan at madaling lapitan. Ganoon ba? Si Jonah, gayon din ang mga kapamilya niya, ay mukhang tuwang-tuwa nang marinig ang sinabi ng lalaki. Ang pakikipagkita sa Diyos ng digmaan ng personal ay marahil ang pinakadakilang hangarin ng lahat mula sa mga kilalang pamilya. Isang ideya ang naisip ni Kirin, na nagudyok sa kanya na tanungin si Jonah, Mr. Garrison, sigurado akong may iba pang nagudyok sa iyo na pumunta dito. Gusto mo bang maliwanagan ako? The latter replied with a breezy smile, meeting you is, of course, my top priority. Gayunpaman, tama ka, narito ako para magpatakbo ng ilang hindi mahalagang gawain. Hindi importanteng mga gawain. Anong uri ng mga gawain iyon? Curious na tanong ni Kirin. Medyo naninigas, sumagot si Jonah, haharapin ko ang isang taksil sa aming pamilya. Sa katunayan, masyadong maliit na bagay na hindi ito pagtalakay sa inyong lahat dito. Nako, domestic affair. Kung ganoon, iiwan ka na namin. Si Kirin at ang iba pang Five Great Wars Regiment ay hindi mapakali sa mga problema ng pamilyang garrison. Pagkatapos, inimbitahan ni Kirin si Jonah at ang kanyang pamilya sa loob ng Warzone compound. Nagulat silang lahat sa kanyang magiliw na kilos. Pagkatapos ng lahat, kakaunti ang mga tao sa mundo ang nagkaroon ng karangalan na matanggap sa Warzone compound ng Five Great Wars Regiment mismo. Samantala, lumipat si Levi upang manatili sa kanyang lugar na pansamantala. Medyo mapapayag pananatili ni Emma sa South City ngayon. Gayunpaman, may gumugulo sa kanyang isipan, pakiramdam niya ay may susunod na susando sa kanila pagkatapos na mabaigo si Caleb na patayin sila ni Levi. Iyon ay isang panganib na maiiwasan lamang sa pamamagitan ng kamatayan. Ms. Jones, sinabi sa akin na ang pamilyang garrison mula sa Haven ay dumating sa lungsod na ito. Ang mga lansangan sa labas ay puno ng mga negosyante at tycoon na sabik sa kanilang pagdating. May kaugnayan ba sa kanila si Mr. Garrison? Ibinahagi niya ang kanilang apelyido. Nagdadal daw si Nancy na kagagaling lang sa palengke. Ano? Nandito ang pamilyang Garrison. Bumilis ang tibok ng puso ni Emma matapos marinig ang sinabi ng yaya. Sa wakas, dumating na rin ang sitwasyong pinakainaalala niya. Bagamat ipinaglaban ni Levi ang kanyang paraan upang maging pinakamakapangyarihan at maimpluwensyang figure sa South City, wala pa rin siyang tao sa presensya ng pamilyang Garrison mula sa Haven, bukod pa sa angkan ng Garrison na nakabase sa Oakland City, na siyang pinakamakapangyarihan sa lahat, ng imperial na pamilya. Gayunpaman, ang mukha ng babae ay kumikinang pa rin sa determinasyon. Kahit anong mangyari, gagawin niya ang lahat para protektahan si Levi at ilayo ito sa kapahamakan. Si Jonah at ang kanyang pamilya ay umalis sa Warzone compound noong gabing iyon. Ginoo, Garrison, sigurado akong makikilala mo ang God of War bukas, pangako ni Kirin. Ang galing. Naghanda ako ng mga regalo para sa kanya at sa kanyang ina. Sana magustuhan nila. Nobela. Sa sandaling malaman ni Jonah na narito rin ang ina ng Diyos ng digmaan, agad niyang ipinadala ang ilan sa kanyang mga tauhan upang bumalik sa Haven upang pumili ng regalo para sa kanya. Ang mga regalo ay makakarating sa kanila sa pagtatapos ng araw na iyon. Ginoo, Garrison, napakabait mo, nakangiting komento ni Kirin. Hindi nagtagal, bumalik ang pamilyang Garrison sa villa na kanilang tutuluyan noong nasa South City sila. May nakaalam ba kung saan nakatira si Levi at ang kanyang ina? Tanong ni Jonah sa iba pa niyang pamilya. Opo, meron kami. Nakatira sila sa isang lugar na hindi masyadong malayo dito,
At lahat ay nasa ilalim ng aming kontrol sa ngayon, sagot ni Sheamus. Well, wala nang nagmamadaling makipag-deal sa kanila ngayon. Pagkatapos nating makilala ang Diyos ng digmaan bukas, maaari nating tapusin ang mga ito sa gabi bago tayo bumalik sa Haven. Naglalagay ng mabagsik na ekspresyon, pinandilatan ni Jonas ang kanyang mga anak at umungol, anong problema? Natatakot pa ba kayo kay Levi, ang walang kwentang bastard? Halata namang hindi sineseryoso ni Jonas si Levi. Sa kanyang palagay, ang lalaki ay parang isa sa mga langgam na gumagapang sa lupa na madali niyang mapatay sa pamamagitan ng pagtapak dito. Bakit lahat ng anak at apo ko takot na takot sa bastardo? Bakit lahat sila ay tingin sa kanya bilang isang banta? Malinaw na walang tao si Levi. Ano ang dahilan kung bakit siya espesyal? Bilang aking mga anak at apo, paano kayong lahat ay mahiyain at walang silbi? Paulit-ulit ko na itong sinabi sa inyo, madali nating tapusin si Levi at ang kanyang ina. Hindi ko ba nilinaw ang sarili ko? Napangiwi si Jonah. Tay, tama ka. Si Levi Garrison ay walang tao sa harapan ng aming pamilya. Mariing sigaw ni Sheamus. Parang ganun pa. Ngayon, dapat nating ituon ang ating pansin sa paghahanda ng pulong sa Diyos ng digmaan bukas. Bilin ni Jonah. Ang video na ito ay edited by Herban TV. Kabanata 963. Maagang nagising si Emma kinaumagahan para maghanda ng almusal para kina Levi at Zoe. Dahil hindi niya alam kung gaano katagal ang mapayapa at masasayang araw, nagpasya siyang i-enjoy ang bawat araw na parang ito na ang huli. Habang nag-aalmusal sila, tinanong ni Zoe si Levi, aalis ka ba mamaya? Oo, sinabi sa akin ni Kirin na may gustong makakita sa akin, kaya kailangan kong lumabas. Wala siyang ideya kung sino ang gustong makilala ni Kirin. Sa kabila noon, nagpasya pa rin siyang naroon para sa kapakanan ng kanyang nasasakupan. Sige, mag-usap tayo mamayang gabi pagkatapos mong bumalik noon, pag-alok ni Zoe na namumula ang mukha sa kahihiyan. Oo naman, hindi dapat maging problema iyon. Samantala, ang mga regalong inihanda para sa Diyos ng digmaan at sa kanyang ina ay dumating mula sa Haven. Ang lahat ng mga regalo ay maayos na inilagay sa 3 magagandang kahon na gawa sa kahoy. Matapos matiyak na ang mga regalo ay sa kanyang kasiyahan, si Jonah ay sumili sa isang nasisiyahang ngiti. Ang bawat miyembro ng pamilyang Garrison mula sa Haven ay nagbihis ng hanggang 9 bago sila pumunta sa Warzone Compound. Upang ipakita ang kanilang lubos na paggalang sa Diyos ng digmaan, naglakad sila patungo sa destinasyon. Lahat ng tycoon ng lungsod ay hindi maiwasang mamangha nang makita nila ang mga Garrison na naglalakad sa mga lansangan. Si Jonah, pati ang kanyang pamilya, ay dumating sa Warzone Compound kinaumagahan. Ginoo, Garrison, mahuhuli si boss. Please do wait for him patiently, sabi ni Kirin. Oo naman, karangalan naming maghintay sa Diyos ng digmaan. Tawa ng tawa si Jonah. Tumango si Sheamus, eksakto. Ilang tao sa mundo ang may ganitong karangalan na maghintay para sa kanya. At least wala pa akong narinig na kahit sinong may karangalan noon. Para kay Jonas at sa kanyang buong pamilya, isang karangalan ang paghihintay sa pagdating ni Levi. Sila ay higit sa handa na maghintay ng mga araw o kahit na buwan upang makilala siya. Magiging usap-usapan ba tayo pagkatapos kumalat ang balita tungkol sa ating pakikipagkita sa Diyos ng digmaan? Makalipas ang halos 1 oras, dumating na rin si Levi. Natigilan si Jonah at ang kasama niya nang makita siya. Una, naisip nilang napakabata ni Levi para maging Diyos ng digmaan. Pangalawa, ang lalaki ay mukhang isang karaniwang tao para sa kanya upang maging isang kilalang tao tulad ng Diyos ng digmaan. Casual ang pananamit ni Levi, kaya wala siyang pinagkaiba sa isang karaniwang tao kapag hindi siya kumikilos. Posible kayang siya ang Diyos ng digmaan. Boss. Nang batiin ng 5 mahusay na digmaan si Levi ay naniwala si Jonah at ang iba pa niyang pamilya na siya ang Diyos ng digmaan. Nandito ba silang lahat para salubungin ako? Tanong ni Levi. Ito ang aming lubos na karangalan na makilala ka, Diyos ng digmaan. Si Jonas, gayon din ang kanyang mga anak at apo, ay sabay-sabay na lumuhad sa harap ni Levi. Boss, hayaan mo akong ipakilala sa iyo ang pinuno ng pamilyang Garrison mula sa Haven, si Jonah Garrison. He and I go way back, pagbabahagi ni Kirin.
Ang pamilyang Garrison mula sa Haven. Ngumisi si Levi. Halos sigurado ako na nauugnay sila sa angkan ng Garrison mula sa Oakland City. Oo, pinarangalan na Diyos ng digmaan, ako si Jonah Garrison ng pamilyang Garrison mula sa Haven. Habang ang kanyang ulo ay mahigpit na nakadikit sa lupa, hindi napigilan ni Jonah ang magtanong, Diyos ng digmaan, totoo bang kapareho mo ang aming apelyido? Tumanggo si Levi. Tama ka, isa talaga akong Garrison. Sabay-sabay, nakahinga ng maluwag si Jonas at ang mga miyembro ng kanyang pamilya. Lahat sila ay nakaramdam ng euphoric na ang kanilang haka-haka ay napatunayan ng lalaki mismo. Sa kanilang mga opinyon, ang Diyos ng digmaan ay dapat na isa mula sa angkan ng Garrison sa Oakland City o iba pang mga pangunahing sangay ng pamilya, kung isa sa alang-alang na siya ay may sapat na talento upang maging isang kilalang tao. Natuwa si Jonas at ang kanyang pamilya sa pag-asang ituring na mga kamag-anak ng Diyos ng digmaan. Paanong hindi sila matutuwa nang marinig ang balitang iyon? Napalunok ng mariin si Jonah bago tumangala kay Levi na may pananabik sa mga mata nito. Diyos ng digmaan, magiging mabait ka bang sagutin ang isa pang tanong mula sa akin? Sige, sagot ni Levi. Kung hindi ako nagkakamali, sa palagay ko isa ka sa pinakadakilang talento na ginawa ng angkan ng Garrison sa Oakland City. Ito ay dahil sila lamang ang may sapat na mapagkukunan upang sanayin ka sa pagiging isang mahusay na manlalaban. Bagaman binigyang diin ni Jonah na ito ay walang iba kundi ang kanyang pag-aakala, ang lalaki ay mukhang sigurado sa kanyang sinabi. Ang video na ito ay edited by Herban TV. Kabanata 664. Ang lahat mula sa pamilya ni Jonah ay hindi makapaghintay na marinig ang kumpirmasyon ni Levi. Kung si Levi ay talagang mula sa angkan ng Garrison sa Oakland City, ang sitwasyon ay magiging lubhang kapaki-pakinabang sa kanilang lahat. Kinailangan nilang umasa sa angkan ng Garrison sa Oakland City para sa suporta dahil isa lamang silang maliit na sangay ng pamilyang Garrison. Ngayon na sila ay sapat na mapalad na magkaroon ng pagkakataong magkaroon ng koneksyon sa Diyos ng digmaan, ang kanilang kinabukasan ay tila maliwanag sa kanilang mga mata. Ang angkan ng Garrison mula sa Oakland City. Haha, hindi sila karapat-dapat na magkaroon ng isang inapo na kasing dakila ko. Ang sagot ni Levi ay nagtulak kay Jonas at sa kanyang pamilya na mawalan ng pag-asa. Ang God of War ay hindi nauugnay sa angkan ng Garrison mula sa Oakland City. Ano? Paano ito posible? Maliban sa angkan ng Garrison sa Oakland City, aling sangay ang posibleng magkaroon ng mga mapagkukunan upang sanayin siya? Hindi maisip ni Jonah ang ibang sangay ng Garrison na may kakayahang mag-alaga ng isang inapo tulad ni Levi. Katulad nila, ang mga sangay sa Northeast City, Northwest City, at Chilshire ay hindi kailanman magkakaroon ng mga mapagkukunan upang sanayin ang kanilang mga inapo sa isang katulad ni Levi sa kabila ng pagiging isang imperial na pamilya. Hindi ka mula sa angkan ng Garrison sa Oakland City. Paano kaya iyon? Halos hindi ako makapaniwala na ang ibang mga sangay ng aming pamilya ay may mga mapagkukunan upang sanayin ka. Ang mga mata ni Jonas at ng kanyang pamilya ay nanlaki sa pagkabigla, lahat ay puno ng lubos na kawalang paniwala. Hindi nila akalain na ang ibang sangay ng kanilang pamilya ay may kailangan para sanayin ang isang tulad ng Diyos ng digmaan. Mali kayong isipin na umasa si boss sa sinuman para makamit ang kanyang tagumpay. Tulad ng iba, nagsimula si boss sa ibaba at dahan-daang gumawa ng paraan upang maging Diyos ng digmaan sa pamamagitan ng matinding pagsusumikap, mabilis na paliwanag ni Kirin. Sinulyapan ni Levi si Jonah at ang iba pa niyang pamilya bago sinabing, makinig sa akin ng mabuti, hindi ako kamag-anak sa alinmang sangay ng pamilyang Garrison, lalo na sa angkan ng Garrison sa Oakland City. Napasinghap si Jonah at ang iba pa sa gulat sa matapang niyang pahayag. Paanong ang isang tao mula sa isang ordinaryong background ay ang Diyos ng digmaan ng Erudia? Ang mga ipinanganak sa mayayaman at makapangyarihang mga pamilya ay hindi inakala na ang mga nagmula sa mahihirap na pamilya ay may pagkakataon na makamit ang tagumpay. Sa kanilang opinyon, ang isang taong mula sa isang mahirap na background ay hindi kailanman maaaring maging katapat para sa mga mula sa mayaman at makapangyarihang mga pamilya. Ito ay dahil hindi sila kailanman magkakaroon ng parehong edukasyon, mapagkukunan, at koneksyon na maaaring magkaroon ng huli. Ang mga mula sa mahihirap na pamilya, na nakamit ang isang bagay,
ay mabilis na maaalis ng mga nagmula sa mayaman at makapangyarihang mga pamilya. Sa makatuwid, nahirapan si Jonas at ang kanyang pamilya na paniwalaan na ang Diyos ng digmaan ay talagang nagmula sa isang mahirap na pamilya. Sige, bumangon ka na. Mag-uusap na tayo, udyok ni Levi. Salamat sa pagpapala sa amin, Diyos ng digmaan. Si Jonas at ang iba pa niyang pamilya ay tumayo at sumunod kay Levi sa kanyang silid. Ikaw ba ay isang sangay ng angkan ng garrison sa Oakland City? Tanong ng huli. Totoo, tama iyan. Isang makahulugang ngiti ang isinagot sa kanya ni Levi habang nagtanong, sa palagay ko ay narito kayo para magsagawa ng isa pang misyon. Nanlamig ang hangin sa silid nang itanong niya iyon. Lahat, pati si Kirin, ay nakanganga kay Levi sa labis na pagtataka. Paano niya nalaman na may misyon kami? Sa pag-aalinlangan na iyon sa isip, si Jonas ay nakaranas ng magkahalong damdamin, ang kanyang mga mata ay puno ng hindi paniniwala. Ang natitirang bahagi ng pamilyang Garrison ay naiwang tulala, alam nilang tinutukoy ng Diyos ng digmaan ang plano nilang patayin si Emma Jones at ang kanyang anak. Huminga ng malalim si Jonas para pakalmayan ang kanyang nerbiyos. Nagulat ako sa bilis ng paglalakbay ng mga salita. Paano nalaman ng kahit na ang Diyos ng digmaan ang aming intensyon na patayin ang B*Turk na iyon at ang kanyang anak? Ang masamang balita ay kumakalat na parang apoy talaga. Ngayon na kahit ang Diyos ng digmaan ay alam na ang aming plano, sigurado akong magiging laganap ang balita sa isang iglap. Sa oras na mangyari iyon, ang mga nasa Oakland City ay magiging katatawanan ng buong bansa. Bilang isang sangay ng kanilang pamilya, siguradong madadamay din ang ating pamilya. Magiging mahirap mabuhay ng may ganoong uri ng kahihiyan. Upang maiwasan ang mapaminsalang sitwasyon, nagpasya si Jonah na patayin si Emma at ang kanyang anak sa lalong madaling panahon at itali ang anumang maluwag na dulo. Talagang binalak ni Jonah na isagawa ang plano noong gabi bago sila bumalik sa Haven. Gayunpaman, nagbago ang isip niya, nagpasya na maglaro ng ligtas at hindi na ipagpaliban pa ang mga bagay. Tumangala si Jonah kay Levi at medyo nag-aatubili na sumagot, "Oo, narito kami para tanggalin ang isang taksil sa aming pamilya." Ang video na ito ay edited by Herban TV. Kabanata 965. Naputol ang ngiti ni Levi na lalong lumapad at unti-unting napalitan ng panunuya bilang tugon sa sagot ni Jonah. Nandito talaga sila para patayin ako. Alam kong hindi lang sila nandito para bisitahin ang God of War. Isang traidor. Narinig ko mula sa ubasan na siya ay isang kilalang mahusay na manlalaban. Mas mabuting magpatawag pa kayo ng tulong para mahawakan siya. Tumawa si Levi. Ang sagot ni Levi ay nagpatibay lamang sa opinyon ni Jonas na natuklasan na ng Diyos ng digmaan ang lahat ng dapat malaman tungkol kay Emma at sa kanyang anak. Kahit na ang Diyos ng digmaan ay alam na si Levi ay isang matigas na baliw. I bet naging katatawanan ng bayan ang pamilya namin ngayon dahil sa bastos na yun at sa nanay niya. Diyos ng digmaan, salamat sa iyong pag-aalala. Gayunpaman, mangyaring huwag mag-alala tungkol sa amin. Sigurado akong matatapos natin silang dalawa. Isang mapanganib na kislap ang sumilay sa mga mata ni Jonah nang sabihin niya iyon. Well, hihintayin ko ang magandang balita mo. Tumanggaw si Levi. Ha? Biglang kuminang ang mga mata ni Jonah sa pag-asa. Gusto rin ba ng God of War na tanggalin si Emma at ang kanyang anak? Teka, syempre ginagawa niya. Kung tutuusin, isa rin siya sa mga garrison. Pastahan ako na hindi niya matitiis ang iskandalo na dinala ni Emma at ng kanyang anak sa pamilyang garrison. Kahit na ano, walang dahilan para panatilihing buhay ang dalawa. Ako na mismo ang pupunta doon mamayang gabi para masiguradong mapatay silang dalawa. Nga pala, may mga inihanda kaming regalo para sa iyo, sa iyong ina, at sa iyong asawa. Sana talaga magustuhan mo sila. Sinenyasan ni Jonah ang kanyang mga anak na dalhin ang mga kahon ng regalo. Ano ang ibig sabihin nito? Tanong ni Levi na may matalim na tono. Sinaklolohan ni Kirin si Jonah sa pagsasabing, "Boss, tanggapin mo ang kanilang mga regalo." Sigurado akong walang ibig sabihin si Mr. Garrison kundi mabuting kalooban. Napangiti si Levi sa tuwa. Hindi pa siya nakatanggap ng mga regalong inaalok sa kanya ng ibang tao. Gayunpaman, hindi niya makita ang dahilan kung bakit hindi niya dapat tanggapin ang mga regalo mula kay Jonas at sa kanyang pamilya,
kung isasaalang-alang na naroon sila upang patayin siya. Bakit hindi ko kunin ang mga regalo nila? Oo naman. Pumayag si Levi na tanggapin kaagad ang mga regalo. Tuwang-tuwang iniharap ni Jonas ang mga regalo sa kanya isa-isa. Ang unang kahon ay naglalaman ng makintab na baluti na gawa sa isang espesyal na metal. Diyos ng digmaan, ang baluti na ito ay ginawa ayon sa kombinasyon ng tradisyonal at modernong mga pamamaraan. Ang nagpapapansin dito ay ang katatagan nito. Maaari nitong protektahan ang nagsusuot nito mula sa mga kutsilyo, espada, at maging mga bala. Ito ay mas mahusay kaysa sa isang ordinaryong bulletproof vest dahil ito ay makatiis sa mataas na temperatura. Ang baluti na ito ay perpekto para sa iyo. Maaari mong isuot ito sa mga larangan ng digmaan, paliwanag ni Jonah. Kinuha ni Levi ang baluti at sinuri ito. Sa katunayan, ang craftsmanship ay hindi kapani-paniwala. Gusto ko ito, komento niya. Nakaramdam ng tuwa, lumipat si Jonah sa pangalawang kahon upang ipakita ang pula, ligaw na ginseng. Diyos ng digmaan, narito ang ilang pulang ginseng para sa iyong ina. Ito ay isang halamang gamot na sikat sa napakalaking benepisyo nito para sa kalusugan. Ito ay kahanga-hanga. Itatago ko rin, sagot ni Levi. Si Jonah, napilit na pinipigilan ang excitement na dumadaloy sa kanyang dugo, ay patuloy na binuksan ang ikatlong kahon. Ito ay isang topaz na pendant para sa iyong asawa. Mangyaring ipadala ang aking mga pagbati sa iyong ina at sa iyong asawa sa ngalan ko. Masayang tinanggap ni Levi ang lahat ng regalo. Ang galing mo talaga pumili ng regalo. Mahal ko silang lahat, nakangiti niyang komento. Kung wala nang iba, kailangan ko nang umalis. Sana maging maayos ang misyon mo sa pagpuksa sa traidor mamaya, sabi ni Levi na halos hindi mahahalata ang ngisi sa mukha. Tuwang-tuwa si Jonah at ang kanyang pamilya dahil hindi lamang tinanggap ng Diyos ng digmaan ang kanilang mga regalo ngunit nagpakita rin siya ng pangangalaga at interes sa kanilang misyon. Tila sa kanila ay matagumpay silang nakabuo ng isang malakas na ugnayan sa Diyos ng digmaan sa pamamagitan ng paglalakbay na ito. Ito ay hindi mahirap isipin kung ano ang isang promising at masaganang hinaharap maaari silang magkaroon. Sa ugnayan sa Diyos ng digmaan, maaari silang kumilos ng may higit na gulugad sa susunod na pakikipag-ugnayan nila sa mga nasa Oakland City sa susunod na pagkakataon. Kirin, hindi na namin kayo iistorbahin pa. Sa isang buoyant mode, dinala ni Jonah ang natitirang bahagi ng pamilya pabalik sa villa. Kaagad, nagsimulang maghanda ang lalaki para sa misyon na tapusin si Emma at ang kanyang anak sa gabing iyon. Desidido siyang tiyakin na walang lusot ang kanilang plano. Malapit nang hindi makita ni Emma at ng kanyang anak ang pagsikat ng araw sa susunod na umaga. Ngumisi si Jonah. Ang video na ito ay edited by Urban TV. Kabanata 966. May malinaw na ideya si Jonas kung sino ang kailangan niyang ipatupad ang kanyang plano. Nag-recruit siya ng 6 na bihasang mandirigma mula sa Tangsek, lahat sila ay mga master sa paghawak ng mga nakatagong armas. Bukod pa riyan, nagpadala siya ng 18 nangungunang bihasang mandirigma na sinanay ng pamilyang Garrison upang bantayan ang lahat ng labasan ng kapitbahayan, na hindi nagbigay kay Levi ng pagkakataong makatakas. Panghuli ngunit hindi bababasa, siya at ang natitirang bahagi ng pamilya ay nangangasiwa sa lahat mula sa labas ng kapitbahayan upang harapin ang mga emerhensya. Levi Garrison, hindi ako makapaniwala na kahit ang God of War ay nakikita ka rin bilang isang bihasang manlalaban. Ngayong gabi, masasaksihan kita sa pagkilos ng sarili kong mga mata. Inaasahan ni Jonas ang karahasang ipapakawala. Samantala, dinala ni Levi ang mga Reg Along na tanggap niya mula kay Jonas pauwi. Tuwang-tuwa siya sa pagtanggap ng pulang ginseng, dahil iyon ang higit na kailangan ng kanyang ina sa ngayon. Upang pagalingin ang karamdaman ni Emma, ipinadala niya ang ilan sa kanyang mga tauhan sa paghahanap ng mga pambihira at mahahalagang halamang gamot sa nakalipas na 2 araw. Laking gulat niya, nakatanggap siya ng pulang ginseng mula sa mga Garrison sa mismong pintuan niya. Ang pulang ginseng, kung ginamit ng maayos, ay makapagpapagaling sa kanyang ina sa kanyang malalang karamdaman, mapalakas ang kanyang kalusugan, at matulungan pa siyang makamit ang mahabang buhay. Upang maging mas tumpak, ang pulang ginseng ay makakatulong din sa kondisyon ng balat ng kanyang ina. Sa madaling salita, ang pulang ginseng ay isang napapanahong regalo. Pagkatapos kumonsulta kay Frederick,
Naghanda si Levi ng sopas na may pulang ginseng para kay Emma. Nang makauwi na si Zoe, casual na iniabot ni Levi sa kanya ang pendant na topasyo. May nagpadala sa amin ng regalo bawat isa. Ito ay sa iyo, sabi niya. Salamat. Si Zoe, na hindi gaanong alam tungkol sa jade, ay inilayo ang topaz pendant na parang ordinaryong jade pendant lang. Lingid sa kanyang kaalaman na ang palawit na topasyo ay talagang isang hindi mabibaylang bagay, ang pinakabihirang uri nito. Pagkatapos ng lahat, ang pamilyang Garrison ay hindi kailanman magbibigay ng anumang bagay na hindi maganda bilang mga regalo. Ang sinumang may alam tungkol sa jade ay kailangang iangat ang kanilang mga pangamula sa lupa kapag nakita nila ang topaz na palawit na natanggap ni Zoe mula sa pamilyang Garrison. Malalaman lang ni Zoe ang tunay na halaga ng palawit na topaz sa ibang pagkakataon. Hoy, di ba sabi mo may pag-uusapan kayo? Naalala ni Levi ang sinabi ng babae sa kanya ng umagang iyon. Oo, mag-usap tayo sa kwarto. Hindi maiwasang ma-curious ang lalaki nang palihim siyang hilahin papasok sa kanilang kwarto. Sa palagay ko alam mo na ako ay humahawak ng isang proyekto na nagkakahalaga ng 100 bilyon ngayon, simula ni Zoe. Oo, alam ko ang tungkol dito. Walang sabi-sabi na alam ni Levi ang tungkol sa proyekto. Si Zoe naman ay nagtatrabaho sa kumpanyang pagmamay-ari niya. Siyempre libre kang kumuha ng anumang proyekto na gusto mo. Ikaw ang asawa ng amo. Kapag ang proyekto ay opisyal na inilunsad, ang aking net worth ay tataas, at ako ay magiging malaya sa kontrol ng parehong Lopez family pati na rin ng Black family. By then, I'll have the freedom to make decisions in my life, like getting married to you, sabi ni Zoe. Noon lang naintindihan ni Levi kung bakit sabik na sabik siyang mamahala sa proyekto. Mataimtim na tinitigan siya ng babae. Para lang maging ligtas, kailangan kong gumawa ng karagdagang bagay para matiyak na walang pagkakataon ang aking mga magulang at lola na pigilan kaming magpakasal sa isa't isa. Sa palagay ko ay hindi na kailangan iyon dahil kakayanin kong ayusin ang lahat ng mga problema. Sinadya ni Levi na ipahayag ang kanyang tunay na pagkatao sa pamilya ni Zoe sa seremonya ng kanilang kasal. Naniniwala siya na ang pamilya Lopez at ang pamilyang itim ay hindi magkakaroon ng anumang pagtutol laban sa kanilang kasal kapag nalaman nila ang tungkol sa kanyang tunay na pagkatao. Sinulyapan siya nito ng panandalian at umiling, hindi. Hindi ka maaasahan. Mukhang nagbitiw, siya ay naiimak. Alam niyang nag-assume pa rin si Zoe na umaasa siya sa mga Jones hanggang ngayon. Sa kanyang opinyon, siya ay isang walang kwentang lalaki. Isang taong hindi kayang lutusin ang mga isyong kinakaharap niya sa ngayon. Nakagawa na ako ng plano na masisigurong wala silang basehan para tumutol sa kasal natin. Ngumiti ng mapait si Zoe bago mabilis na ibinaba ang ulo para itago ang kahihiyan sa mukha. Ano itong napakatalino mong plano? Tanong niya, bakas sa mukha niya ang curiosity. Kami, nauutol na sabi ni Zoe, nahihirapang ihayag ang kanyang plano. Ang video na ito ay edited by Herban TV. Kabanata 967. Napakamot ng ulo si Levi, mukhang naguguluhan. Ano ba talaga ang nasa isip mo? Sa kabila ng pagiging Diyos ng digmaan, na may malawak na karanasan sa larangan ng digmaan, wala siyang alam tungkol sa mga relasyon. Kaya naman, wala siyang ideya kung paano susukitin ang nasa isip ni Zoe. Sinaman siya ng tingin ng babae. Pwede ka talagang maging blockhead minsan. Iniisip kong magbuntis. Ha? Oh, I see. Sa wakas ay napagtanto niya kung ano ang iniisip niya. Kaya, ang kanyang pagbubuntis ay ang kanyang plano. Iyan ay napakatalino, sa totoo lang. As soon as she's pregnant, her family will have no choice but to accept our marriage. Basta buntis ako, walang magagawa ang Lopez family at ang Black family para pigilan kaming magpakasal sa isa't isa. Higit pa riyan, yumaman ako ng husto sa oras na iyon na hindi na nila ako kayang kontrolin pa. Malaya akong magdesisyon kung sino ang gusto kong pakasalan, at walang makakapigil sa akin na gawin iyon. Agitated na anunsyo ni Zoe. Gayunpaman, may reserbasyon si Levi. Hindi ito masyadong angkop, hindi ba? Bakit, sa tingin mo? Alam mo naman na napaka-conservative kong tao. Noon pa man ay gusto kong ibigay sa iyo ang pinakamahusay sa lahat, at iginagalang kita ng husto.
I really think we should think about get a child after we remarry each other. Sa ngayon, we're officially still a divorced couple. Zoe, ang pagbubuntis sa puntong ito ay walang gagawin kundi sirain ang iyong reputasyon, at iyon ang huling bagay na gusto kong makita. Masakit para sa akin na makita kang nagdurusa ng ganoon dahil higit pa sa iyong mga pinagdaan ng hirap sa mga taong ito. Kaya, bakit hindi na lang natin isipin ang pagkakaroon ng anak pagkatapos nating ikasal muli? Sinubukan ni Levi na kumbansihin si Zoe ng same time. Naantig ang huli sa kanyang sinabi. Levi, ikaw talaga ang mabait na iniisip ko noon pa man. I'm so glad kasi it means na sulit lahat ng effort na ginawa ko so far para sa'yo. Makinig ka sa akin, ang pagkakaroon ng anak ang tanging paraan para maalis natin ang pamilya ko. Giit ni Zoe na may namumuong luha sa kanyang mga mata. Hindi niya inisip na dumaan sa ilang paghihirap nang makita kung gaano siya kamahal ni Levi. Sige, gagawin ko ang sinabi mo. Napangiti si Levi sa sagot niya. Noon pa man ay gusto na niyang magkaroon ng anak sa kanya. Gayunpaman, hindi siya nang ahas na imungkahi ang ideyang iyon, kung isasaalang-alang niya ang utang niya sa kanya sa nakalipas na 6 na taon. Wala tayong magagawa ngayong gabi. May pasok ako mamaya, biglang nagsalita si Levi. Wala siya sa mood na makasama si Zoe sa kama dahil malapit na siyang patayin ni Jonah at ng kanyang pamilya. Sino ang nagsabi na gagawin natin ito ngayong gabi? Sinulyapan siya ng babae. Biglang naramdaman ni Levi na uminit ang sarili at mabilis na lumabas ng mansyon para palamigan siya ng simoy ng hangin. With one wave of his hands, may nagmaterialize mula sa dilim. Paano kita matutulungan, God of War? Sabihin sa lahat ng nagbabantay sa kapitbahayan na umatras ka agad. Naiintindihan. Di nagtagal, ang mabigat na binabantayang kapitbahayan ay naging walang pagtatanggol matapos ang lahat ng mga tauhan ni Levi ay umalis sa kanyang utos. Ang aksyon ay kinakailangan. Nag-aalala si Levi na baka hindi makalusot sa linya ng depensa ang mga tauhan ni Jonah. Habang dumilim ang kalangitan, humigop si Levi sa kanyang tasa ng tsaa, ninanamnam ang malamig na simoy ng hangin sa labas ng manor. Kasabay nito, si Jonas at ang lahat ng kanyang mga tauhan ay nagtipon sa labas ng lugar ni Levi. Lahat, oras na para magtrabaho tayo. Kailangan nating patayin si Emma Jones at ang kanyang anak sa lahat ng halaga ngayong gabi. Utos ni Jonah. 6 na bihasang mandirigma mula sa Tangsek, gayon din ang 18 bihasang mandirigma mula sa pamilyang Garrison, ay gumapang sa kanilang lugar. Agad silang nawala sa dilim. 12 ng mga bihasang mandirigma ang ipinadala ni Jonas upang bantayan ang paligid ng kapitbahayan. Siguraduhin nilang walang makakatakas. Matagal na nilang nalaman ang address ni Levi, kaya medyo pamilyar sila sa layout ng kapitbahayan matapos itong masusing pag-aralan. Ang 18 bihasang mandirigma mula sa pamilyang Garrison ay ipinagkatiwala sa gawaing bantayan ang lahat ng labasan ng kapitbahayan. Siguraduhin nilang hindi makakatakas si Levi. Samantala, ang 6 na bihasang mandirigma mula sa Tangsek ay inatas ang patayin si Levi at ang kanyang ina. Habang sinusuri ni Levi ang mantsa sa kanyang shirt sa harap ng pangunahing gate ng mansyon, ang 6 na bihasang mandirigma mula sa Tangsek ay nagsimulang lumapit sa kanya mula sa wala pang 50 metro ang layo. Si Levi Garrison yan. Patayin siya. Matapos matiyak na ang lalaking nakita nila ay si Levi nga, ang 6 na bihasang mandirigma ay naglunsad ng kanilang pag-atake sa kanya. Ang video na ito ay edited by Herban TV. Kabanata 968. Isip, isip, isip. Maririnig ang kaluskos ng isang bagay na gumagalaw sa hangin sa mabilis na bilis. Aabot sa 100 nakatagong armas ang tumama kay Levi nang mapanganib sa isang pagkakataon. Ang mga bihasang mandirigma mula sa Tangsek ay naglalayon na patayin si Levi sa isang welga. Lubos silang nakatitiyak na ang kanilang mga nakatagong sandata ay kayang patayin ang lalaki, na iniiwan ang kanyang katawan na puno ng mga butas. Kumalabog, kumalabog, kumalabog. Labis na ikinabigla nila, lumipad ang mga spark at naririnig ang tunog ng metal sa metal. Ano itong pangkukulam? Nakasuot ba siya ng armor? Pagbigyan natin ulit. Ang mga bihasang manlalaban mula sa Tangsek ay kaagad na nag-react sa pamamagitan ng paglansad ng isa pang round ng pag-atake kay Levi nang walang palam. Kumalabog. Gayunpaman,
Ang parehong bagay ang nangyari sa pagkakataong ito, ang kanilang mga sandata ay hindi makalusot sa baluti ni Levi. Damn it! Nakasuot siya ng golden armor. Isa ito sa mga likha namin. Bumungisnis ang isa sa kanila matapos tingnang mabuti ang baluti na suot ni Levi. Hindi pwede. Paano niya nakuha ang golden armor? Ang bagay na suot niya ay kamukhang kamukha nito. Nabigo tayo sa ating misyon. Retreat ka agad. Agad na umatras ang 6 na bihasang mandirigma pagkatapos ng maikling talakayan. Napangiti si Levi habang napangiti. Dapat kong sabihin, ang golden armor na ito ay talagang kamangha-manghang. Kung nandito si Black Tortoise, nasugatan sana siya sa mga nakatagong armas. Kahit na ang balat ng itim na pagong ay hindi malalampasan ng mga ordinaryong armas at bala, siya ay walang kalaban-laban sa mga armas na ginagamit ng manlalaban ng tangsek. Itong golden armor na regalo ni Jonah sa akin ay mas maganda pa sa lahat ng bulletproof vests na suot ko. Hindi maiwasan ni Levi na mamangha sa kung gaano katibay ang golden armor. Ang mga mandirigma, na nagbabantay sa mga labasan, ay natakot nang makita ang mga mandirigma mula sa tangsek na tumatakbo palayo sa manor ni Levi. Kayong mga lalaki ay dapat manatili dito, sinabi nila sa 18 bihasang mandirigma. Sa labas ng kapitbahayan, si Jonas ay napakagaan ng tingin. Si Levi at ang kanyang ina ay pinatay na ngayon. Malaki ang tiwala ko sa mga bihasang mandirigma mula sa tangsek. Sa pagkakataong iyon, ang 6 na bihasang mandirigma na binanggit niya ay pumunta sa kinatatayuan ni Jonah. Anong nangyaring mali? Sa paghusga sa kanilang maputlang mukha, alam ni Jonas na ang kanilang misyon ay naligaw. Ginoo, Garrison, masama ito. Si Levi Garrison ay nakasuot ng baluti na kamukhang kamukha ng golden armor, isang likha ng ating sekta. Hindi siya masasaktan sa mga nakatagong armas natin. Ang isa pang lalaki mula sa tangsek ay sumigaw, kung tama ang aking paghatol, siya ay talagang nakasuot ng golden armor. Ano? Paano nangyari ang ganitong bagay? Maya-maya, may pumasok sa isip ni Jonah. Ang Diyos ng digmaan ang binigyan nila ng golden armor noong araw na iyon. Gayunpaman, hindi nila inakala na mayroong anumang kaugnayan sa pagitan ni Levi at ng Diyos ng digmaan. Ang isa sa kanila ay ang Diyos ng digmaan ng bansa, samantalang ang isa ay ang bastard ng prestihiyosong pamilyang Garrison. Tila hindi malamang na magkaroon ng anumang koneksyon ang dalawa. Iisa lang ang posibleng dahilan na maaaring magpaliwanag sa sitwasyon. Nagkataon na nakasuot si Levi ng isang bagay na napakahawig sa isang golden armor. Sa katunayan, likas sa tao na umiwas sa kanilang kinatatakutan at subukang kumbansihin ang kanilang sarili na ang mga bagay na kanilang kinatatakutan ay hindi umiiral. Si Levi ay talagang isang puwersa na dapat isaalang-alang. Hindi katakataka kahit ang Diyos ng digmaan ay mataas ang tingin sa kanya. Sa tingin ko siya ay may suot ng isang uri ng nababaluktot body armor, iyon marahil ang nagpoprotekta sa kanya mula sa ilang mga armas. Tara, tayo na mismo ang magsuri sa kanya. Kung hindi uubra ang pagpatay, dapat tayong maglunsad ng frontal attack sa kanya noon. Tingnan natin kung paano niya ipagtatanggol ang sarili niya sa pagkakataong ito. Si Jonas, kasama ang lahat ng bihasang mandirigma, ay umahan patungo sa manor ni Levi. Ang 18 bihasang mandirigma na nagbabantay sa mga labasan ay nagsimulang sumulong din sa manor. Samantalang si Levi naman ay tahimik na nakaupo sa may gate ng mansion. Sa sandaling iyon, lumitaw ang mga silhouette ng mga tao ni Jonas mula sa kadiliman. Levi Garrison, ngayon ang iyong doomsday. Mamamatay ka sa isang kakilakilabot na kamatayan sa pagkakataong ito. Sa utos ni Jonas, ang 18 bihasang mandirigma ay sabay-sabay na sumugod kay Levi. Ang video na ito ay edited by Herban TV. Kabanata 969. Ang pamilyang Garrison ay gumugol ng malaking halaga sa pagsasanay sa 18 bihasang mandirigma na hindi pa nakakilos ng magkasama bago ang araw na iyon. Nagtitiwala sila na ang kanilang pinagsamang puwersa ay kayang tapusin ang sinuman. Naglalabas ng nakamamatay na aura, nilapitan ng mga bihasang mandirigma si Levi. Swish! Ang mga talon ng kanilang mga espada ay dumaan sa nagyayelong hangin patungo kay Levi. Kumalabog. Pinahintulutan sila ni Levi na laslasan ng mga espada ang kanyang katawan, na walang ginagawa upang ipagtanggol ang kanyang sarili. Tuldok.
Sa labis na pagkadismaya ng mga bihasang mandirigma, isang mapurol na kalabog lamang ang nagawa ng ang mga talom ay dumapo sa katawan ni Levi nang ang kanilang mga espada ay hindi tumagos sa kanya. Ginoo, Garrison, nakita mo ba iyon? Nakasuot siya ng makapangyarihang baluti na kayang protektahan siya mula sa mga espada. Itinuro ng isa sa mga bihasang mandirigma mula sa tangsek. Kumalabog, kumalabog, kumalabog. Ang 18 bihasang mandirigma ay sinubukang salakayin si Levi ng paulit-ulit, ngunit ang kanilang mga pagsisikap ay walang saysay. Ang mga talom ng kanilang mga espada ay nauwi lamang sa pagkakabutas. Anong uri ng baluti ang suot ni Levi Garrison? Ang kanyang baluti ay dapat na napakalakas dahil ang aming mga espada ay sapat na makapangyarihan upang tumagos sa mga bulletproof na vest na ginawa gamit ang pinaka-advanced na mga diskarte. Feeling ko, suot ni Levi ang golden armor. Kung hindi, walang paraan na magtatagal siya ng ganito, bulong ni Sheamus sa ama. Bagay talaga siya. Sinubukan ni Jonah na silipin kung ano ang hitsura ni Levi, ngunit hindi niya makita ng malinaw ang mukha ng lalaki. Nakatayo siya sa malayo. Biglang sumilay ang nakakatakot na kislap sa mga mata ni Levi habang inaatake siya ng 18 bihasang mandirigma. Ako na ngayon. Pumalakpak. Sa sandaling magsalita si Levi, lumipad siya sa pagkilos, na pinalipad ang mga bihasang mandirigma sa malayo sa pamamagitan ng pilit na pagsipa sa kanila ng isa-isa. Ang 18 bihasang mandirigma ay nagdusa mula sa kanyang mga pag-atake, na nagpaikot-ikot na parang mga pigiran lamang. Hindi nagtagal, bumagsak silang lahat sa lupa na medyo malayo kay Levi. Ito ay isang nakakabighaning tanawin. Hindi makapaniwala ang pamilyang Garrison mula sa Haven. Kilala nila ang 18 bihasang mandirigma para malaman nilang lahat sila ay sobrang galing. Ang kapangyarihang panlaban ng isa sa kanila ay katumbas ng kabuoang kapangyarihang panlaban ng 10 lalaki tulad ni Caleb. Gayunpaman, wala sa kanila ang naging katapat ni Levi. Patayin siya. Patayin mo siya ngayon na. Kailangan nating tanggalin si Levi ngayong gabi, kung hindi, magiging isang malaking kahihiyan siya sa ating pamilya. Ngayong alam na ng Diyos ng digmaan ang kanyang presensya, kailangan natin siyang patayin para maiwasan ang kahihiyan. Dahil sa takot, ipinadala ni Jonah ang lahat ng kanyang mga tauhan, na nagutos ng buong-buong pag-atake sa lalaki ng sabay-sabay. Sa isang iglap, 100 dalubhasang mandirigma ang sumugod kay Levi. Isang hakbang na lumapit sa kanila ang lalaki. Kumalabog. Hinayaan niya ang mga ito na suntok ng suntok sa kanya, hindi nag-abala na umiwas o lumaban. Alam ni Levi na siya ay mahusay na protektado ng golden armor, hindi siya masasaktan kahit anong pilit nilang saktan siya. Ang mga bihasang mandirigma ay may natuklasang kakaiba. Hindi alintana kung paano nila inilipat ang kanilang mga talam, ang lahat ng mga welga ay itinuro ng isang hindi nakikitang puwersa, na ginawa ang lahat ng mga suntok ay dumapo sa katawan lamang ni Levi. Tila hinding-hindi nila maaabot ang mga mas mahinang bahagi ng kanyang katawan, tulad ng kanyang leeg o kanyang ulo. Habang natiis ni Levi ang kanilang pag-atake ng hindi nasaktan, lahat sila ay mahina sa kanyang pag-atake. Pumalakpak, pumalakpak. Ang lupang dinaanan ni Levi ay napuno ng mga mandirigmang bumagsak. Sa huli, wala sa mga bihasang mandirigma ang nang-ahas na lumapit kay Levi, kung isasaalang-alang na siya ay literal na hindi magagapi. Walang gaanong magagawa ang lahat sa sandaling iyon. Sa kalaunan, pinilit sila ni Levi na umatras ng halos 100 metro. Papalapit siya kay Jonas at sa kanyang pamilya at malapit na siyang makarating sa kanila. Hindi ito maaaring mangyari. Ang mga mata ni Jonas at ng kanyang pamilya ay napuno ng lubos na kawalang paniwala nang makita nila ang mga bihasang mandirigma na natalo ni Levi nang walang kahirap-hirap. Paano magiging sikat na manlalaban ang bastard na iyon? Bakit parang invincible siya? Kahit ilang metro ang layo ni Levi sa kanila, hindi pa rin nila maaninag ang mukha nito dahil madilim ang paligid. Patayin siya. Tapusin mo siya ngayon. Sumigaw si Jonas sa tuktok ng kanyang mga baga. Sa sandaling iyon, si Jonah ay sinaksak ng matinding takot nang makitang ilang metro lang ang layo ni Levi sa kanya. Ang huli ay nagkomento na may isang masigasig na tawa, "Jonah, dapat kong sabihin na ang golden armor na ito mula sa iyo ay talagang kamangha-manghang gaya ng sinabi mo. Binibigyan ko ito ng score na 10 sa 10 pagkatapos subukan ito gamit ang mga totoong armas ngayon lang."
Nang marinig ang kanyang komento, si Jonas at ang kanyang pamilya ay parang tinamaan ng kidlat. Ang boses na iyon ay tiyak na tumunog. Ano ang sinabi niya ngayon lang? Isang regalo mula sa amin. Unti-unting bumungad kay Jonas at sa kanyang buong pamilya ang realisasyon. Kailan natin binigyan si Levi ng golden armor? Damn it, siya kaya. Nalungkot si Jonas at ang kanyang pamilya nang malaman nila ang katotohanan. Ang video na ito ay edited by Herban TV. Kabanata 970. Naiwan si Jonah na tinamaan. Pakiramdam niya ay sisabog ang kanyang ulo, at anumang minuto ay lalabas na ang kanyang mga eyeballs sa kanilang mga socket. Nakatanggap si Levi ng golden armor mula sa akin. Hindi ba't niregalo ko iyon sa God of War kanina? Posible kayang si Levi ang Diyos ng digmaan. Paano siya naging isang prominenteng figure? Habang si Jonah ay naliligaw sa sarili niyang pag-iisip, si Levi ay nakarating na sa harapan nila. Lumingon ang mga garrison kay Levi at ang sumalubong sa kanila ay isang mukha na nakita nila kanina sa araw na iyon. Hindi ba ang taong ito ang Diyos ng digmaan? Nang magkita sa maghapon, nagkita muli ang dalawang partido, kahit na sa mas awkward na paraan. Jonah, mahal na mahal ko itong golden armor mula sa iyo. Mas maganda ito kaysa sa mga nakasanayang bulletproof vests na suot ko. Isang magandang ngiti ang isinalubong ni Levi sa grupo. Sa hindi malamang dahilan, naramdaman ni Jonah at ng kanyang pamilya na tila naging halaya ang kanilang mga binti. Thud, thud. Isa-isa silang bumagsak sa lupa at lumuhad sa harap ni Levi. Ang mga bihasang mandirigma na nakatayo sa kanilang paligid ay naiwan sa pagkatalo. Ano pa ang hinihintay mo? Lumuhad ka ngayon din. Singgal ni Jonah. Thud. Kaagad, ang lahat ng mga bihasang mandirigma ay lumuhad din. Isang nakakatuwang tawa ang pinakawalan ni Levi. Bakit kayo lumuluhod sa harap ko? Halika, patayin mo ako ngayon. Jonah Garrison, hindi ka ba nandito para patayin ako? Naiwang tulala ang lalaking tinuro niya sa kanyang tanong. Sa sandaling iyon, nalaman ng lahat sa pamilyang Garrison mula sa Haven ang isang bagay si Levi Garrison ang Diyos ng digmaan. Iyon ay tiyak na isang nakakagulat na pagtuklas sa kanila. Hindi nakakagulat na ang lalaki ay nag-aatubili na aminin ang katotohanan na siya ay isa sa mga Garrison. Hindi nakakagulat na hindi niya sineseryoso ang angkan ng Garrison sa Oakland City. Hindi nakakagulat na alam niya ang tungkol sa iba pang layunin ng kanilang pagbisita sa South City. Hindi nakakagulat na binigyan niya sila ng tip sa pagsasabing ang bastardo ng kanilang pamilya ay isang matigas na baliw at pinapayuhan silang magdala ng higit pang mga lalaki. Tulad ng nangyari, si Levi ang Diyos ng digmaan. Sa sandaling iyon, napagtanto ng mga Garrison mula sa Haven na gumawa sila ng malubhang maling paghatol. Kung talagang walang kwentang tao si Levi, paano niya napatay si Caleb? Paano niya naibalik ang kanyang ina? Paano niya nawasak ang lapidan na iyon? Higit pa rito, ginawa nilang kalokohan ang kanilang sarili sa pamamagitan ng masayang pagsasabi kay Levi tungkol sa plano nilang patayin siya ng mas maaga sa araw na iyon. After so much hassle, ang bastard na balak nilang patayin ay ang God of War. Nagkamali tayo, Diyos ng digmaan, nakagawa kami ng napakalaking pagkakamali. Natakot si Jonas, at ang kanyang katawan ay basang-basa sa malamig na pawis. Hindi siya makapaniwala na sinubukan lang nilang patayin ang God of War. Kung ang kanilang ginawa ay nalaman ng hukbo ng Erodia, ang kanyang buong pamilya ay patayin. Talagang nakagawa sila ng matinding pagkakamali sa pagkakataong ito. Hindi ba kayo ay isang imperial family? Hindi ba't ang dugong dumadaloy sa inyo ay isang marangal? Angkop mo bang lumuhad sa harap ng isang bastard na tulad ko? Kitang-kita sa tono ni Levi ang pang-iinis. Diyos ng digmaan, karangalan namin na lumuhad sa iyong natatanging presensya. Sabik na sabik si Jonah na mantikilya ang lalaki. Sinusubukan mo bang sabihin na karapat-dapat akong patayin ng walang awa sa iyo kung hindi ako ang Diyos ng digmaan? Nagulat si Jonah at ang kanyang pamilya nang marinig nilang biglang nagtaas ng boses si Levi. Hindi ba't ang dahilan kung bakit kayo nagsusumikap na manghuli sa aming mag-ina dahil sa tingin ninyo sa amin ay isang kahihiyan sa pamilyang Garrison? Hindi ba ninyo naiisip na napakarumi ng dugong dumadaloy sa akin na wala lang akong may dudulot kundi kahihiyan sa pamilya? Galit na sigaw ng lalaki. Ito,
Natigilan si Jonah dahil totoo namang ganoon ang tingin nila kay Levi at sa kanyang ina. Sa kanilang opinyon, ang mga bastard ay hindi karapat-dapat na umiral sa mundong ito. I really wonder what makes you guys think you are superior to me. Ang dugo ba ay dumadaloy sa inyo? Dahil ba niyan ay iniisip mo ang iyong sarili na mas marangal kaysa sa amin? O dahil lang ba kayo ay bahagi ng pamilya Garrison? Ngayon ako na ang Diyos ng digmaan, sa wakas ay sapat na ba ako para karapat-dapat ng paggalang mula sa iyo? Mula sa isang ulila, lumaban ako ng husto at gumawa ng paraan para makamit ang tagumpay. Mayroon bang sino man mula sa iyong kilalang pamilya ang nakamit ng ganoon? Paano si Tyrone Garrison? Hindi ba siya ang kahalili ng padre de pamilya mo? Out of Tyrone and I, sino sa tingin mo ang mas nararapat na igalang? Halos single sila ni Levi. Ang video na ito ay edited by Urban TV. Kabanata 971. With a note of awkwardness in his voice, Jonah responded, God of War, of course, you deserve more respect. Walang kwenta si Tyrone kumpara sayo. Nagsalita lang si Jonas ng totoo. Gaano man kalakas at maimpluwensya ang Garrison clan at Tyrone Garrison, ang God of War ay malayo pa rin sa kanilang liga. Kung ganoon, ano ang nagbibigay sa kanya ng karapatang murahin ako at tawagin akong bastard? May karapatan ba siya at ang kanyang pamilya na tretuhin ako sa ganoong kawalang galang na paraan? Hindi. Siyempre, hindi sila. Wala silang karapatang maging bastos sayo. Sabi ni Jonah. Kasabay nito, ang lalaki ay labis na natakot ang kanyang katawan ay nanginginig. How dare they even think na patayin ako? Mayroon ba silang kailangan para gawin iyon? Ngumisi si Levi. Napakagaling. Malaya kayong magpadala ng maraming lalaki na gusto ninyong patayin ako. Madali ko silang lahat. Pumalakpak. Pumalakpak. Si Jonas at ang kanyang pamilya ay mabilis na nag-alok ng ilang busog upang makiusap para sa awa ni Levi. Diyos ng digmaan, mangyaring iligtas ang aming buhay. Nagkamali kami sa pagtatangkang patayin ka. Hindi namin alam na ikaw ang Diyos ng digmaan. Idiniin ng buong pamilya ang kanilang mga ulo sa lupa kaya nagsimulang magdugo ang kanilang mga noo. Mukhang nasa bingit na ng himatay si Jonah. Tatanggapin namin kahit kailan pero hindi mo iligtas ang aming buhay. Gulat na sigaw niya. Alam niya na ang kanyang buong pamilya ay malilipol kapag sila ay nagkakaroon ng galit ng Diyos ng digmaan. Hindi sila dapat pumunta sa South City. Hindi kailanman sa kanilang pinakamahalagang panaginip ay hindi nila naisip na si Levi, ang bastard, ay naging Diyos ng digmaan. Na may mapang asar ng ngiti, ibinigay ni Levi ang kanyang hatol. Magwala ka, hindi ko kayo papatayin ngayon. Walang sino man sa inyo ang katumbas ng aking pagsisikap, at ang inyong dugo ay dumi-dumi lamang sa aking mga kamay. Gayunpaman, ang mga regalo mula sa iyo ay nag-aalok ng ilang kabayaran. Sila ay lubos na nagustuhan ko. Nakahinga ng maluwag si Jonah at ang kanyang pamilya nang malaman nilang hindi sila agad-agad na papatayin. Natutuwa sila na nagpadala sila kay Levi ng ilang mga regalo noong araw na iyon. Ang mga kilon na iyon ay tila matagumpay na nailigtas ang kanilang mga buhay. Maaabot ba ninyo ang Tyrone Garrison? Out of the blue na tanong ni Levi sa kanila. Yes, we can, sagot ni Jonah. Buti, bumalik ka at sabihin kay Tyrone na buhay pa kami ng nanay ko at sumipa. Hilingin sa kanya na hintayin ako dahil baka magpasya akong bisitahin siya kahit anong oras kapag masama ang pakiramdam ko. Pero huwag kang maglakas loob na ibunyag sa kanya ang aking pagkatao. Sa pagsusumikap, gagantimpalaan ko kayo ng napakalaking regalo, bilin ni Levi. Sa nanginginig na boses, ang mga Garrison ay sabay-sabay na tumugon, sige, ipaparating namin ang iyong mensahe kay Tyrone. Maligo ka na ngayon. Sa sandaling pinayagan sila ni Levi, lahat sila ay agad na tumakbo para sa kanilang buhay. Gayunpaman, hindi kaagad umalis si Jonas at ang kanyang mga anak. Sa halip, lumapit sila kay Kirin at ipinaliwanag sa kanya ang lahat. Kayong mga lalaki ay hindi maaayos. Galit na galit si Kirin. No wonder alam na ni boss kung ano ang pinagkakaabalahan nila ngayon. Pumunta sila dito para patayin si boss. Wala nang dapat sabihin ngayon. Simula ngayon, wala na akong gagawin sa inyo guys. Kung maglakas loob kang hilahin muli ang bagay na ito sa hinaharap, ako ang unang magpaparusa sa iyo.
Galit na bulalas ni Kirin. Si Jonah at ang kanyang pamilya ay naglakbay pabalik sa Haven ng gabing iyon. Alam nilang kailangan nilang magsinungaling sa mga sumunod na araw kung nais nilang mabuhay. Dad, dapat ba nating ipaalam ito sa angkan ng garrison? Dapat ba nating sabihin sa kanila ang totoo? Tanong ni Seamus. Hindi, wala tayong dapat sabihin sa kanila. Sa paghusga sa tono ng Diyos ng digmaan, tiyak na mayroong away sa pagitan niya at ng angkan ng garrison. Gusto ba nating madamay sa kanilang pag-aaway? Napangiwi si Jonah. Hindi, hindi kami. Pagkatapos ng lahat, hindi nila kami sineseryoso, ang tingin nila sa amin ay isang grupo ng mga walang tao. Tumango ang lahat bilang pagsang-ayon. Tumawag ka kay Tyrone para sa akin ngayon. Ipaparating ko ang mensahe sa kanya, at pagkatapos ay iiwan ko siya upang ayusin ang gulo mismo. Nang i-dial ni Jonah ang numero ni Tyrone, nakatanggap siya ng tawag mula sa angkan ng garrison. Dad, may tumatawag sa angkan ng garrison. Parang nasagot na sila sa nangyari. Bulalas ni Seamus. Ibigay mo sa akin ang telepono. Sinagot ni Jonah ang tawag. Kamusta? Isang matanda at mahinang boses ang nagmula sa kabilang dulo. Ang video na ito ay edited by Herban TV. Kabanata 972. Jonah Garrison. Sabi ng matandang lalaki sa malamig na tono. Biglang umikot ang ekspresyon ni Jonah, at magalang siyang nagsalita, "Greetings, Mr. Edward." Ang pagbabago sa ugali ni Jonas ay nagpakita kung gaano kalakas ang kabilang partido. Ang taong nakikipag-usap sa kanya ay hindi kahit isang mataas na ranggo na miyembro ng angkan ng garrison. Isa lamang itong lingkod na may higit na impluwensya kaysa kay Caleb. Si Edward ang personal na tagapag-alaga na naatasan na alagaan ang biolohikal na ama ni Levi, si Tyrone Garrison. Sa katunayan, ang lalaki ay nagtatrabaho sa tabi ni Tyrone mula nang ipinanganak si Tyrone. Masasabing si Edward ang may pananagutan sa pagharap sa bawat isang bagay tungkol kay Tyrone. Bukod dito, hindi lang bodyguard ni Tyrone ang lalaki, siya rin ang kanang kamay ng huli. Iyon ang dahilan kung bakit hawak ni Edward ang hindi kapani-paniwalang kapangyarihan sa loob ng angkan ng garrison, kahit na hindi siya miyembro ng pamilya. Maging ang Panginoon ng pamilyang Garrison sa Haven ay kailangang yumukod sa kanya. Wala lang sila sa parehong antas. Ang angkan ng Garrison ng Oakland City ay masyadong makapangyarihan, kahit isang lingkod ay nakita bilang royalty. Paano nangyari ang mga bagay-bagay? Naayos na ba ang lahat? Tanong ni Edward. Malinaw na alam na ni Edward ang lahat tungkol kina Levi at Emma, sa kabila ng pagiging sikreto nito. Gayunpaman, dahil sa kapangyarihan ng angkan ng garrison, ilang oras na lang bago nila nalaman ang lahat tungkol dito, gayunpaman. Medyo nag-aalangan pang sumagot si Jonah. Agad na naging mabagsik ang tono ni Edward. Tanong niya, "Ano? Don't tell me nabigo ka. Jonah Garrison, ikaw ang pinuno ng angkan ng garrison mula sa Haven. Paano ka kaya natalo ng bastard? Ang pamilya Garrison at ako ay labis na nabigo sa iyo. Seryoso, ano ang silbi ng pag-iingat ng basura tulad mo sa paligid? Ang ginagawa mo lang ay ipahiya ang angkan ng garrison." Nagalit si Jonah matapos siyang pag-alitan. Siya ang nakakatakot na Diyos ng digmaan. Walang sino man ang maaaring makitungo sa isang taong tulad nito. Bakit ang tahimik mo? Ikaw ba ay hindi nasisiyahan? Well, matigas na kapalaran. Walang kwenta ang pagiging kawalang kasiyahan. My gosh, ni hindi mo kayang pumatay ng bastard. You lot really are nothing but trash, ungol ni Edward. May dahilan kung bakit hindi ko siya mapatay. Hindi ibig sabihin na mahina ang pamilya Garrison ng Haven. Tiyak na hindi kami ang sinasabi mong basura. Galit na sigaw ni Jonah. Fine, then tell me what that reason is, sabi ni Edward sa isang nakakaaliw na tono. The reason is that whole ordeal does not have much to do with me, anyway, so I don't want to do anything about it. Nasiyahan. Panunuya ni Jonah. Iyon ay walang iba kundi isang dahilan na nagmumula sa isang walang kwentang lalaki. Kung gayon, personal kong haharapin ang usapin para kay Master Tyrone. Makikita mo kung gaano kadaling patayin ang B*Turk na iyon at ang bastard na iyon. Singgal ni Edward. Ngumisi si Jonah at sumagot, "Kung ganoon, hayaan mo akong maghatid ng mensahe mula kay Levi kay Tyrone."
Sinabi niya na maganda ang buhay nila ng kanyang ina ngayon, ngunit sinabi niya kay Tyrone na maging matyaga, dahil darating ang araw na kakatok sila sa pintuan ng pamilyang Garrison. Alam ni Jonah na, kung tungkol sa mga Garrison mula sa Oakland City, ang mga miyembro ng kamag-anak ay walang iba kundi mga Mott. Kahit isang lingkod lamang ay pinahintulutan na manlay sa pinalawak na pamilya. Ang hindi magandang pakikitungo na iyon ay nagpagalit kay Jonah, at bigla niyang gustong makitang durugan ni Levi ang angkan ng Garrison sa Oakland City. Ano, sinabi ba talaga ng bastos na yon? Tanong ni Edward na halatang galit na galit. After that, the man added, "You're actually delivering a message for that bastard." My gosh, Jonah, nakakahiya ka talaga sa mga Garrison. Mas masahol ka pa sa bakla. Sige at ides mo kaming lahat ng gusto mo. Uupo ako at panoorin kung gaano kalungkot ang pagtatangka mong patayin siya. Walang paraan na babalaan ni Jonah si Edward tungkol sa kapangyarihan ni Levi pagkatapos na insultuhan ng husto ng lalaking ganoon. Jonah Garrison, maghintay ka lang, walang kwentang kapirasong bagay. Iuulat ko ito sa mga nakatataas sa lalong madaling panahon, at tiyak na tatanggihan ang pamilyang Garrison ng Haven. Pagkatapos sabihin ang kanyang piraso, galit na ibinaba ni Edward ang tawag. Sobra talaga siya. Ibinagsak ni Jonah ang kanyang telepono sa sahig dahil sa galit. Maya-maya ay tumingin siya sa malayo at bamulong, bakit pakiramdam ko may kakayahan siyang durugan ang angkan ng Garrison sa Oakland City. Ang video na ito ay edited by Herban TV. Kabanata 973. Paano ito posible? Paano kung siya ang Diyos ng digmaan? Walang paraan na magagawa niya ang anumang bagay sa angkan ng Garrison. Ginugol ng angkan ang nakalipas na 1,000 taon sa pagbuo ng matatag na pundasyon. Sabi ni Seamus, na hindi naniniwala kay Levi. Kailangan nating maghintay at makita pagkatapos. Sa kabilang linya, naghihintay pa rin si Edward sa Northern Region. Nakayuko ang itsura ng lalaki. Basura. Talagang basura. Ni hindi nila kayang pumatay ng bastard, kaya paano sila papayag ang tawagin ang kanilang sarili bilang bahagi ng angkan ng Garrison? Umirap siya. Tama iyan. Ang angkan ng Garrison ay maraming miyembro sa Erodia, ngunit wala ni isa sa kanila ang nagagamit. Tanga basura. Hindi sila karapat-dapat na maging bahagi ng angkan ng Garrison, kahit na pareho sila ng apelyido. May ilan pang tumunog at nagbigay din ng kanilang 2 sentimo. Ano ang susunod nating gagawin, Edward? Dapat ba nating ihatid ang mensahe ni Levi kay Master Tyrone? Matapang na tanong ng isang tao. Hindi. Hindi namin maaaring hayaang makaapekto ang bagay na ito kay Master Tyrone sa isang mahalagang sandali na tulad nito. We have to deal with everything in secret, malungkot na sabi ni Edward. Malapit na ang succession ceremony. At si Master Tyrone ay tatawaging pinuno ng angkan ng Garrison. Kung ang balita tungkol sa B*Turk at bastard na iyon ay lumabas sa oras na tulad nito, tiyak na kasunod ang gulo. Bukod dito, kung si Master Tyrone ang magiging bagong pinuno ng angkan ng Garrison, tayo ang magiging pinakamakapangyarihang mga tagapaglingkod sa loob ng angkan. Ang ganitong bagay ay makakaapekto rin sa ating kinabukasan. Sigaw ng isa pang miyembro. Nagniningning ang mga mata ni Edward sa kakaibang sinabi, exactly. Bilang mga tagapaglingkod, tungkulin nating protektahan si Master Tyrone at tulungan siyang maging susunod na pinuno. Papatayin natin ang sinumang nagbabanta sa kanyang posisyon, maging si Levi Garrison o si Emma Jones. Kung paano natin gagawin iyon? Well, mayroon akong magandang ideya. Kurba ang labi ni Edward sa isang malupit na ngiti. Matagal nang hinahangad ni Tyrone ang posisyon ng pinuno ng angkan ng Garrison. Minsang sinabi ng lalaki na tatalikuran niya ang lahat at magiging kasing malupit na kailangan niya para kumapit sa posisyong iyon. Kaya naman walang kabuluhan sa kanya ang ginawang pag-abandona kina Emma at Levi. Kung ikukumpara sa posisyon bilang pinuno ng angkan ng Garrison, sina Emma at Levi ay wala. Nakatanggap si Edward ng tawag sa sandaling iyon. Ang tawag ay mula kay Damian, lehitimong anak ni Tyrone. Siya ang anak ni Tyrone sa kanyang asawa, na pinakasalan niya pagkatapos niyang iwan sina Levi at Emma. Naroon si Edward at ang iba pa sa bawat yugto ng buhay ni Damian. Kaya naman, alam nila kung gaano kalupit ang lalaki. Si Tyrone lamang ay isang walang puso at walang awa na nilalang,
Ngunit kahit papaano ay nagawa ni Damian na maging 10 beses na mas masahol pa kaysa sa kanyang ama. Ang lalaki ay tiyak na isang puwersa na dapat isaalang-alang sa hinaharap. Edward, natutunan ko ang lahat. Ang tatay ko ay nasa bingit ng magtagumpay sa pagkuha ng posisyon bilang pinuno ng angkan ng garrison. Alam mo naman ang mangyayari kung magpapakita ang dalawa sa oras na ganito, di ba? Ngini siya ni Damian. Alam na namin ang gagawin, Mr. Damian. Talagang papatayin namin ang kapatid mo, si Levi Garrison, at ang kanyang ina, sagot ni Edward na mabilis na nagsalita, at hindi sinasadyang nagamit niya ang maling termino sa proseso. Hindi ko siya kapatid. Ang lalaking iyon ay walang iba kundi isang bastard, at hindi siya karapat-dapat na tawaging kapatid ko. Malapit na akong maging kahalili ng pinaka-prominenteng pamilya sa Erodia, at mananatili siyang isang walang kwentang bastard. Binabalaan kita ngayon. Walang kapatid si Damian Garrison. Ako ay nag-iisang anak na lalaki ng aking ama. Naririnig mo ba ako? Patayin sila. Dapat mong patayin pareho ang bastard na iyon at ang kanyang ina. Huwag mo silang hayaang mabuhay. Walang katapusang tahol ni Damian sa kabilang linya. Ang kailangan lang ay isang salita mula kay Edward para magalit si Damian. As far as Damian was concerned, ang pagtawag kay Levi na kapatid ay isang malaking insulto. Itinuring ni Damian ang kanyang sarili bilang tagapagmana ng dalawang marangal na linya ng dugo, samantalang si Levi ay walang iba kundi isang bastard na may halong dugo. Ang kanyang dugo ay may bahid, at siya ay mababa. Paano nila maihahambing ang isang marangal na nilalang na katulad ko sa bagay na iyon? Kapag hindi mo durugan ang dalawang iyon, ikaw ang papatayin ko, banta ni Damian. Ang video na ito ay edited by Herban TV. Kabanata 974. Natakot si Edward at ang iba pang naruroon. Ang una, sa partikular, ay napagtanto na siya ay nagkamali at ang tanging paraan para makaalis dito ay ang patayin si Levi Garrison. Siya nga pala, nagpadala ng mensahe si Levi, Mr. Damian. Kalaunan ay sinabi ni Edward kay Damian ang lahat ng sinabi sa kanya ni Jonah. Nagalit ang huli nang marinig ang mensahe. Ano? Ang bastos na iyon ay gustong lumapit at pumasok sa aming tahanan. Sa tingin ko, I'm guessing he tumangging to let go of this rare opportunity after learning about his family background. Gagawin niya ang lahat para makapasok sa pamilya at pilitin ang angkan ng garrison na kilalanin siya bilang miyembro, mungkahi ni Edward. Iyan ay katawa-tawa. Gusto niyang sumali sa angkan ng garrison. Sino siya sa tingin niya? Siya ay walang iba kundi isang bastard, kaya maaari siyang mangarap. The Garrison clan is the best of the best, and we don't take in useless bastards like that. Hindi ko hahayaan na maging miyembro ng pamilya namin ang bastard na iyon at may lista sa family tree namin. Walang pagkakataon sa impyerno, sigaw ni Damian. Sa tingin ko, hindi niya hahayaan ng ganoon kadali ang pagkakataong ito, Mr. Damian. Alam na niya kung sino siya, at alam niyang agad ang buhay niya kapag nakilala siya ng pamilya. Maaari niyang kalimutan ang tungkol sa pagtapak sa tahanan ng angkan ng garrison. Impyerno, kahit na ang pag-iisip tungkol sa pagluhod sa harap natin at sa ating mga ninuno ay isang pribilehiyo na hindi siya karapat-dapat, ang malupit na sigaw ni Damian. Parehong hindi naintindihan ng dalawa ang intensyon ni Levi. Ipinapalagay nila na ang lalaki ay magmamakaawa na ipasok sa pamilya at kilalanin bilang isa. Gayunpaman, nang sabihin ni Levi na bibisita siya sa tahanan ng pamilyang Garrison, ang ibig niyang sabihin ay sisipain niya ang pinto at magdadala ng kaguluhan. At iyon ang dahilan kung bakit mayroon kang 3 araw. Dapat siyang mamatay sa loob ng 3 araw. Ang bastos na iyon ay humihinga ng napakatagal, at iyon mismo ay isang malaking insulto para sa buong angkan ng garrison. Galit na galit at mamamatay tao si Damian nang maisip niya ang tinaguriang kapatid na hindi pa niya nakikilala. Naiintindihan. Ipinapangako kong gagawin ito ng mahinahon. Umalis si Edward ng gabing iyon, at dinala niya ang kanyang mga tauhan sa Southampton. Ang angkan ng garrison ay may napakalaking base sa lungsod, ito ay halos ang pang-ekonomiyang haligi ng Southampton. Gayunpaman, ito ay nagpapatakbo sa dilim, kaya walang nakakaalam tungkol dito. Kahit na ang pinakakilalang pamilya sa Southampton, ang pamilyang Gold, ay hindi alam ang pagkakaroon nito.
Ang alam lang ng mga tagalabas ay mayroong isang kumpanya na pinangalan ng Pinnacle Group. Hindi nila namalayan na isa pala ito sa mga kumpanya ni Tyrone at ginamit niya ito para pamahalaan ang mga asset ng Garrison clan sa South. Nasa pamamahala pala ni Caleb ang kumpanya. Naging abala si Zoe sa paggawa ng bagong proyekto ng ilang araw. Sa kasamaang palad, si Iris ay tumakbo ng araw na iyon, na nagsasabi sa kanya na ang proyekto ay nagkaroon ng snag. Sa una, wala silang anumang mga kakompetensya, na nagpapahintulot sa Morris Group na madaling pumalit. Ang lahat ay nailagay sa bato at handa na. Gayunpaman, isang malakihang kumpanya ang lumitaw ng wala saan sa araw na iyon, at nagbanta itong aagawin ang proyekto sa pinakamapangingibabaw na paraan. Nagmamadaling lumapit si Iris para ipaalam ito kay Zoe. Aling kumpanya ang pinag-uusapan natin? Curious na tanong ng huli. Ito ay isang kumpanya na tinatawag na Pinnacle Group mula sa Southampton. Ito ay lumitaw ng wala saan, ngunit ang mga kapangyarihan nito ay hindi kapanipaniwala. Ang kumpanya ay karaniwang kumokontrol sa ekonomiya ng Southampton, at ang Morris Group ay tiyak na hindi kakompetensya nito, sagot ni Iris. Inimbestigahan agad ni Zoe ang Pinnacle Group. Ang impormasyon ng kumpanya ay hindi kailanman naging lihim, ngunit medyo mahirap malaman ang tungkol sa kanila. Ginugol niya ito ng ilang oras at sa huli ay may natuklasan siya. Ang kumpanya ay pagmamay-ari ni Tyrone Garrison. Parang pamilyar ang pangalang iyon. Saan ko narinig ang pangalang ito dati? She murmured before she recalled who the man was, and a chill ran down her spine. She then let out a gasp. Teka, Tyrone Garrison. Hindi ba siya ang biological dad ni Levi? Ang video na ito ay edited by Urban TV. Kabanata 975. Nakikipagkompetensya laban sa angkan ng Garrison. Anong pagkakataon talaga na manalo kung gagawin natin ang ganoong bagay? Ang unang instinct ni Zoe ay sumuko. Pagkatapos ng lahat, ano ang mga pagkakataon na talagang magtagumpay siya? Lalo na kung naibigay na nila ito sa kanya. Pumasok ang sekretarya ni Iris sa opisina ng mga sandaling iyon para maghatid ng mensahe. Namutla ang babae nang marinig ang sinabi ni Zoe. Pagkatapos ay sinabi niya, ang person in charge ng Pinnacle Group ay pupunta dito mamayang hapon. I'm guessing nandito sila para pag-usapan ang project. Dapat kang dumalo sa pagpupulong na iyon. Sige, huminga ng malalim si Zoe. Paano kung si Tyrone ang nagmamay-ari ng kumpanya? Paano kung ang angkan ng Garrison ay katawa-tawa na makapangyarihan? Ako ang unang nakakuha ng project. Hindi ko hahayaang kunin ito sa akin ng Pinnacle Group. Sinuri ni Levi si Zoe nang malapitan sa tanghalian at nagkomento, anong problema? Mukhang problemado ka. Wala lang. May mga isyo lang ako sa trabaho. Hindi niya sinabi sa kanya ang tungkol sa isyo sa Pinnacle Group. Nag-aalala siya na maaaring mangyari ang hindi kinakailangang kaguluhan kung malalaman niya ang tungkol sa mga pagsulong ni Tyrone. Mas mabuting manahimik na lang siguro. Pagkatapos ng lahat, walang paraan ang isang maliit na negosyo na tulad namin ay maaaring makitungo sa isang higanteng korporasyon na ganoon. Nang hapong iyon, maraming mararangyang itim na sasakyan ang dumaan. Dumating na ang mga tao mula sa Pinnacle Group. Personal silang tinanggap ni Zoe. Ang mga namamahala ay isang babae at 2 lalaki. Ang kanilang mga katulong ay sumusunod malapit sa likuran, at lahat sila ay halatang walang dugo. Zoe Lopez. So ikaw talaga, sabi ng babae bago siya tumawa ng malakas. At ikaw ay, nakasuot ng sunglass ang babae kaya hindi siya makilala ni Zoe. Nanginginig ang huli, at nagniningning ang kanyang mga mata sa pagkagulat ng tanggalin ng babae ang kanyang salaming pang-araw. Pagkatapos ay bamulong siya, ay ikaw. Naaalala mo ko. Oh, I thought you'd forget all about me, sagot ng babae habang sumili ang nakakamanghang ngiti sa kanyang mukha. Why ikaw ang person in charge ng Pinnacle Group? Salamat sa iyo. Naging maayos na ako pagkatapos mong itaboy ako sa Northampton, at ako na ngayon ang Vice President ng Pinnacle Group. Ngumiti ang babae. Ang babaeng iyon ay si Lindsay Granger, ang dating BFF at senior ni Zoe. Siya ang nagdala kay Zoe sa field at, sa isang paraan, ang nagturo kay Zoe ng halos lahat ng kanyang nalalaman. Inaalagaan siya ni Lindsay sa lahat ng paraan. Gayunpaman, kalaunan ay natuklasan niya na ang lahat ay kasinungalingan.
Naging mabait lang si Lindsay sa kanya para mapalapit kay Levi. Sa oras na iyon, itinatag na ng lalaki ang Levi Group, at ang kanyang karera ay umaangat sa isang hindi kapani-paniwalang bilis. Unti-unting nagpakita ang kasakiman ni Lindsay. Patuloy niyang sinasaktan si Zoe mula sa likod ng mga eksena at gumawa ng ilang mga ilusyon para hindi maintindihan ni Levi si Zoe. Ang pinakamasamang pagkana ni Lindsay sa kanyang pagsisikap na paghiwalayin ang mag-asawa ay ang pagkalagkad sa kanyang mga tauhan kay Zoe sa isang hotel, kung saan muntik na nila itong halayin. Nang malaman ni Levi ang lahat ng iyon, hinabol niya si Lindsay palabas ng Northampton. Kaya naman, magkaaway na ang dalawang babae. Iyon ang dahilan kung bakit si Lindsay ay nabahala kay Zoe. Napangisi ang huli at sinabing, kung gayon, hindi na yata kailangang pumasok sa gusali. Hindi tinatanggap ng aming kumpanya ang mga masasamang B***Turk. Ano ang ibig sabihin niyan, Zoe Lopez? Ako ang kinatawan ng Pinnacle Group. How dare you turn Pinnacle Group? Single ni Lindsay. Sa huli, walang choice si Zoe kundi ihatid silang lahat sa building. Nang makapasok na sila sa loob ng meeting room, sinabi agad ni Zoe, "Let's get to the point, di ba? Marami akong ginagawa." Ngumisi si Lindsay at sumagot, "Nandito kami tungkol sa proyekto. Narinig namin na tinanggap na ito ng iyong kumpanya. Tama iyan. Nakuha na ang proyekto. Wala ka ng pagkakataong makuha ito. Hindi mo na talaga kayang magnakaw ngayon, di ba?" Mariing sabi ni Zoe. Ngumiti si Lindsay. "Nandito talaga kami para nakawin ang proyektong iyon." Tumayo ang babae at tinignan siya ng taas-baba bago idinagdag, "Zoe, sigurado akong natutunan mo na ang lahat tungkol sa kung ano ang kayang gawin ng Pinnacle Group. Nandito ako sa ngalan ng kumpanya at inuutusan kitang isuko ito. Ibigay sa amin ang proyekto." Ang video na ito ay edited by Herban TV. Kabanata 776. Domineering, mayabang, at lantarang kalupitan. Iyon ang estilo ng Pinnacle Group. Alam ni Lindsay at ng iba pa kung gaano kalakas ang puwersang sumusuporta sa Pinnacle Group, kaya hindi sila nagpigil sa paghingi. Hindi sila kailanman natakot sa sino man dahil sa kaalamang iyon. Sa katunayan, malalaman ng buong katimugang rehiyon ang tungkol kay Lindsay kung ang motto ng Pinnacle Group ay hindi manatili sa dilim at kontrolin ang lahat mula sa likod ng mga eksena. Natigilan si Zoe sa diretso at dominanteng salita ng babae. Aagawin nila ng ganon-ganon lang. And she's daring enough para utusan ako ng walang kahihiyan. Wala silang karapatang gumawa ng mga kalokohang bagay. Natukso siyang isuko ang proyekto nang malaman niyang hinahabol ito ng Pinnacle Group. Gayunpaman, ang pagpipiliang iyon ay naging isang hindi niya pipiliin nang makita niya si Lindsay. "Bakit ako susuko? Paumanhin, ngunit hindi kita amo. Wala kang awtoridad na utusan akong gumawa ng kahit ano. Bukod dito, nakuha na ng aming kumpanya ang proyekto. Hindi mo kayang agawin ito kahit gusto mo." Panunuyan ni Zoe. "At sino ang nagsabi sa iyo na mayroon ka ng proyekto?" Malupit na tanong ni Lindsay. "Siyempre yung kliyente namin. Nagkita na kami at napag-usapan na ang lahat. Ang proyekto ay kabilang sa Oriental Star Group, at huli na kayo. Please umalis ka na." Napag-usapan lang ni Zoe ang mga tuntunin sa kliyente, binayaran pa niya ang deposito. Noon ay nagpakawala ng maliit na ngiti si Lindsay. "Oh, sa iyo ang project. Pumirma ka na ba ng kontrata?" "Ay," palusot ni Zoe, na medyo natigilan. She later added, "Regardless, nabayaran ko na ang deposito. Kung babalik ang kliyente sa kanyang salita, kailangan niyang bayaran ang mga legal na pinsala." Nakataas ang ulo ni Zoe habang nakatitig kay Lindsay. Ang una ay biglang nakatanggap ng isang tawag sa sandaling iyon, ito ay mula sa kliyente. Ang kliyente ay handang magbayad ng 3 beses ng legal na pinsala upang wakasan ang kanilang pakikipagtulungan sa Morris Group. Huwag mag-atubiling magpatuloy sa pakikipagkompetensya para sa proyekto, bagaman sa una, walang anumang mabubuhay na kakompetensya laban sa Morris Group, ngunit ang isa ay nagpakita kamakailan lamang, sabi ng kabilang partido sa pamamagitan ng telepono. Ang proyekto ay higit na siyentipiko sa kalikasan, kaya ang Pinnacle Group ay hindi eksaktong nasangkapan upang maging masyadong kasangkot. Ang pagkuha sa kabilang partido na kanselahin ang pakikipagtulungan ang pinakamaraming magagawa ng Pinnacle Group. Bilang resulta, si Zoe ay nasa patas na kompetisyon laban sa kumpanya ni Tyrone. So,
Sigurado ka pa ba na sa iyo ang proyekto? Nag-cross arm si Lindsay at mayabang na tanong. Ikaw, ungol ni Zoe. Naiinis siya sa sandaling iyon. Kilala niya ang Pinnacle Group na makapangyarihan, ngunit hindi niya inaasahan na ganoon kalakas ang impluwensya nila. Ito ay sapat na malakas upang makuha ang kliyente na labagin ang kontrata. Ginawa nila ang lahat para lang mapuntahan kami. Gayunpaman, mas hindi makatwiran ang Pinnacle Group, mas gusto ni Zoe na lumaban. Gusto niyang makabawi sa kanyang katunggali kung wala na. Nakita mo na kung ano ang kaya namin. Sigurado ka bang gusto mo kaming kalabanan? Nakangiting sabi ni Lindsay. Inimbestigahan ka na namin, Ms. Zoe Lopez. Hindi rin makakarating sa aming radar ang Oriental Star Group kung wala itong Morris Group na nakaback up. As far as we are concerned, Oriental Star Group is nothing but a powerless maggot, sabi ng isang kinatawan ng Pinnacle Group. Ang iba ay tumawa ng mapanukso. Ngumisi si Lindsay at idinagdag, mas mababa pa ang deal kapag hindi man lang namin binibigyang pansin ang Morris Group. Ibigay mo na lang yung project ng walang gulo, Zoe. Mayroong talagang bagay sa iyo kung gagawin mo ito. Bukod dito, ang paglaban sa amin ay sisira lamang sa iyo. Baka mapatay ka pa nito. Tinatakot mo ba ako? Mariing tanong ni Zoe, naging seryoso ang ekspresyon nito. Nagkunwaring inosente si Lindsay at sinabing, paano iyon posibleng maging banta? Ako lang, nagbibigay sa iyo ng ilang mungkahi bilang BFF mo. Makakakuha ka ng magandang bagay mula rito. BFF ko. Wala akong kaibigan na katulad mo. Don't bother putting up an act in front of me, ngisi ni Zoe. Haha, wait and see ka na lang. Hindi lang sa amin ang proyektong ito, kundi malapit na rin sa amin ang iyong kumpanya, anunsyo ni Lindsay bago siya tumawa ng malakas. Ang Pinnacle Group ay nagpaplano na sa pagkuha ng ilang malalaking negosyo, at parehong Oriental Star Group at Morris Group ay nasa kanilang listahan na. Oh my, ang yabang mo. Ang video na ito ay edited by Herban TV. Kabanata 977. Isang boses ang umalangaw-ngaw sa sandaling iyon, at lahat ay napalingon kay Levi na naglalakad sa conference room. Ikaw, Levi Garrison. Kinagat ni Lindsay ang kanyang mga ngipin, inihayag ang kanyang pangit na ugali nang makita niya ang lalaki. Naging malupit si Levi sa paghabol kay Lindsay sa labas ng lungsod matapos mabunyag ang kanyang masamang plano. Pagkuha ng Oriental at Morris. Mangarap ka, babae. Panunuya ni Levi. Nang unang marinig ni Levi na naroon ang Pinnacle Group para manggulo, tiningnan niya ang kumpanya. Nagulat siya nang makitang pag-aari iyon ng kanyang biological father na si Tyrone. Agad siyang sumugod pagkatapos. Tulad ng pinaghihinalaang, isang pulong ay nagpapatuloy. Ang mga walang hiyang Vicks na tulad ni Lindsay ay umuunlad sa Pinnacle Group. Hulaan na nagpapatunay kung ano talaga ang isang kakilakilabot na kumpanya na Pinnacle Group. Iyong Oriental at Morris. Hahaha. Isang malakas na tawa ang pinakawalan ni Lindsay. Tinitigan siya ni Levi na para bang nakatingin sa isang baliw. Napakahiya mong sabihin iyan, Levi Garrison. Ang Oriental Star Group ay kabilang sa Zoe at maaaring, sa isang paraan, ay maging iyo. Gayunpaman, ano ang kinalaman ng Morris Group sa iyo? Panunuya ni Lindsay. Magiging prangka ako sa inyong lahat. Tiyak na nakukuha namin ang Morris Group, at ang Oriental Star Group ay bababa dito. May sumisigaw sa gilid. Ang Pinnacle Group ay palaging tumatakbo mula sa dilim, at si Tyrone ang nag-iisang dahilan kung bakit ito nagpapakilala sa sarili sa sandaling iyon. Malapit nang mamana ni Tyrone ang posisyon bilang pinuno ng angkan ng garrison sa Oakland City. Upang makamit iyon, kailangan niyang makuha ang pag-aproba ng bawat miyembro ng angkan ng garrison. Iyon ang dahilan kung bakit kailangan niya ng mga kamangha-manghang tagumpay sa kanyang resume. Ang lalaki ay nagmamay-ari ng mga korporasyon sa buong Erudia na lahat ay nagpapatakbo mula sa mga anino. Ngayon na ang pagkakataon na kailangan nilang ipakita ang kanilang sarili sa mundo. Kailangan niyang palawakin ang kanilang mga operasyon ng 10 beses sa loob ng maikling panahon. Ang Pinnacle Group, na nasa ilalim ni Lindsay, ay inatas ang kumuha ng Morris Group at iba pang malalaking negosyo. Okay, tingnan natin kung sino ang lalabas sa taas, matamis na sagot ni Levi sabay ngiti. Nais ni Tyrone na makuha ang aking kumpanya. Ha, mangarap ka, matandang lalaki.
Walang sinasabi kung aling kumpanya ang magtatapos sa pagkuha ng isa pa. So, Zoe, sigurado ka bang hindi ka actress? Tanong ni Lindsay. Sobrang sigurado ako. Sige, maghintay ka na lang. Matatalo kita ng walang awa, at pagkatapos kong makuha ang iyong kumpanya, pipilitin kitang lumuhad. Nagmamalaki si Lindsay at ang iba pa pagkatapos sabihin ang kanilang piraso. Bahagyang kinagat ni Zoe ang kanyang labi bago siya bumaling kay Levi at nagtanong, so natutunan mo na ang lahat? Oo, hindi mo kailangang itago ang anumang bagay mula sa akin, bagaman. Tyrone and I are bound to meet eventually, sagot niya. Tumango siya, na talagang may katuturan. Naisip niya tuloy kung paano sila makikipagdigma sa kumpanya ni Tyrone. Masyadong makapangyarihan ang Pinnacle Group. Ito ang lihim na entity na kumokontrol sa lahat ng bagay sa Southampton. Hindi ako kumpiyansa na laban dito. Napabuntong hininga siya. Kanina lang siya naging persigido dahil hindi niya sinasalungat si Lindsay. Gayunpaman, ang pagkakaiba sa kanilang kapangyarihan ay masyadong malaki sa isang aktwal na digmaan. Bakit ka nag-aalala? Hindi sila maaaring magdulot ng kaguluhan sa ating teritoryo, komento ni Levi, hindi niya nakitang banta ang Pinnacle Group. Hindi ako duwag, pero masyadong malakas ang Pinnacle Group. Even Morris Group has no shot against it, sagot ni Zoe na galit na galit. Ang pagkakaiba sa lakas ng dalawang kumpanya ay sobra-sobra, at hindi ito isang bagay na kayang tumbasan ng pagsusumikap at determinasyon. So, sumusuko ka na ba sa project na iyon? Tanong ni Levi. Hindi pwede. I'll be sure to fight for it, mariing deklara ni Zoe. Naisip niya kung paano itataas ng proyekto ang kanyang sarili at gagawin ito upang hindi na siya makontrol ng mga Lopez o ng mga Black na pamilya. Ang kaisipang iyon lamang ang nagpasigla kay Zoe. Maaari kang magtrabaho sa iba pang mga proyekto kung gusto mong pabayaan ang isang ito. Ipaalam mo na lang kay Iris, ani Levi. Ikaw ang boss. Ang kailangan mo lang gawin ay sabihin ang salita, at maaari kang makakuha ng isa pang proyekto. Levi, mahigit 100 bilyon ang halaga ng proyektong iyon. Walang masyadong projects na ganyan. Hindi natin basta-basta mapipiling lumipat ayon sa gusto natin. Ang video na ito ay edited by Urban TV. Kabanata 978. Hindi makapaniwalang tinitigan ni Zoe si Levi. Paano niya mababago ang proyekto ng basta-basta? Ito ay isang proyekto na nagkakahalaga ng daan-daang bilyon. Masyado na ba siyang nasanay sa pagiging isang leko? Paano niya nagawang gawing casual ang lahat? Hindi niya alam na isang pangungusap lang ang kailangan niya para baguhin ang isang proyekto. Ang Pinnacle Group ay nagmamay-ari ng isang malaking gusali sa South City, kung saan binalikan ni Lindsay at ng iba pang miyembro ng senior management. Simple lang. Tanggalin mo na lang muna itong 100 bilyong teknolohiyang proyekto. Maaari na tayong mag-chip away sa Morris Group ng paunti-unti. Naplano na ni Lindsay at ng iba pa ang pagsasanib ng detalyado. Malalim ang usapan nila nang biglang bumukas ang pinto ng conference room. 7 tao ang pumasok. Isang matandang lalaki na nakasuot ng berdeng suit ang nangunguna sa grupo. Ang kanyang kahangahangang mannerism na sinamahan ng nakamamatay na aura na kanyang ibinubuga ay nagpapigil ng hininga sa lahat ng naruroon. Welcome, Mr. Edward, salamat sa pagpaparangal sa amin sa iyong presensya. Humihingi kami ng paumanhinsa. Agad namang lumuhad sa harapan niya ang ilang senior management members ng Pinnacle Group. Lumuhad ka agad. Nanginginig sa kaba, napaluhod si Lindsay at ang iba pa. Ang angkan ng garrison ay nagpataw ng napakahigpit na mga tuntunin sa kanilang mga miyembro, sila ay inaasahang luluhod sa sandaling nakilala ng sinuman sa kanila ang isang taong may mataas na ranggo. Kung hindi, ito ay maituturing na isang pagpapakita ng kawalang galang, na katulad ng isang tuwid na landas patungo sa impyerno. Naunawaan ni Jaden Yolander, ang kasalukuyang pinuno ng Pinnacle Group, na nangangahulugan ito na may malaking mangyayari. Ang isang taong ka-level ni Edward ay hindi lilito kahit isang beses sa loob ng 30 taon. Sa makatuwid, para sa kanya upang gumawa ng isang hitsura ay nangangahulugan na ang isang bagay na malaki ay malapit ng mangyari. Nabalitaan ko na lahat kayo ay nakagawa ng mabuti, dahil sa kung paano ninyo nasasakupan ang ekonomiya ng Southampton. Ipagpatuloy ang iyong pagpapalawak at labanan upang makuha ang lahat ng ari-arian sa timog.
Malaking tulong ito kay Master Tyrone sa sandaling masiguro niya ang kanyang posisyon bilang pinuno ng angkan ng garrison. Malakas na pahayag ni Edward. Naiintindihan. Pinaplano na namin ngayon na kunin ang Morris Group na nasa limelight ngayon. Ito ay tiyak na magiging dagdag na bentahe sa amin, Jaden informed. Pagkatapos ay buong tapang niyang tinanong, narito ka ba para sa bastard na iyon, Mr. Edward? Sa katunayan I am. Naging ahas na siya sa damuhan, at kailangan ko siyang paalisin ng personal. Malamig na sagot ni Edward. Sinong bastard? Natarante si Lindsay at ang iba sa kanyang sinabi. Siyempre ipapaalam ko sa iyo kung sino siya. Actually nandito lang siya. Siya si Levi Garrison. Sinabi ni Edward sa kanila ang buod ng lahat. Naalimpungatan si Lindsay nang marinig niyang ang lalaking tinutukoy ni Edward ay si Levi. Ang mga taong katulad niya ay matagal nang pinatay. Oh, gusto mo bang ipaliwanag pa kung bakit ka galit na galit? Curious na tanong ni Edward sa kanya. Si Levi ay isang walang prinsipyo, materyalistiko, at tusong tao. Sa tingin ko ay talagang gagamitin niya ang kanyang posisyon bilang isang Oakland City garrison para gumawa ng isang bagay. Kilalang kilala ko ang kanyang karakter. Wala akong duda na gagamitin niya ang kanyang sarili at ang kanyang ina para banta ang angkan ng garrison. Galit na galit si Edward. Talaga, minsan bastardo, laging bastardo. Paano kung mayroon siyang marangal na dugo na dumadaloy sa kanyang mga ugat? Malinaw, siya ay isang bastard na hindi karapat-dapat na mapabilang sa aming pamilya. Paano tatawagan ng gayong kasuklam-suklam na tao ang kanyang sarili na isang garrison kung wala siyang ibang laman kundi ang malalim na ugat na kawalang hiyaan? Naramdaman ni Edward na si Levi ay naging isang malaking invisible threat. Mamatay, dapat mamatay ang bastard. Malakas na sigaw ng dating. Ginoo, Edward, paano mo imumungkahi na haharapin natin siya? Personal mo bang hahawakan ito? Tanong ni Jaden. Sobra-sobra na ba kung direktang harapin ito ni Edward? Hindi nararapat para sa akin na gawin ang isang bagay dahil maaari itong makaapekto ng negatibo kay Master Tyrone kung mapapansin ito ng mga tao, matigas na sagot ni Edward. Ngayon, sige at maglabas ka ng kill order sa dark web. Ang sinumang pumatay kina Levi Garrison at Emma Jones sa loob ng isang araw ay gagantimpalaan ng 3 bilyon. Ang video na ito ay edited by Urban TV. Kabanata 979. Napasinghap si Lindsay nang marinig iyon. 3 bilyon para lang kunin ang kahabag-habag na buhay ni Levi. Hindi ba't sobrang mapagbigay iyon? Paano magiging ganoon kahalaga ang mababang buhay ni Levi? Hindi lang siya ang nakadama na medyo mataas ang presyo ng ulo ni Levi. Gayunpaman, ito ang utos ni Edward, at kailangang sundin ni Jaden. Agad na inilabas ng lalaki ang impormasyong ito sa dark web. Mabilis, maraming elite na mandirigma at asasin ang tumugon sa panawagan. Ang mga nangungunang manlalaban sa labas ng Erudia ay walang nagawa kundi manood ng may kainggitan dahil ang deadline ay masyadong maikli para sila ay makapaglakbay para sa misyon. Halos hindi na nila maabot si Erudia sa tamang panahon, pati na ang patayin si Levi. Biglang, ang lahat ng mga piling mandirigma ng Southern Erudia ay masigasig na nagtipon. Walang sino man ang nagkaroon ng anumang oras upang mawala. Total, 3 bilyon ang iniaalok. Ginoo, si Edward, sa loob ng 30 minuto, humigit kumulang 100 nangungunang mamamatay tao ang tumugon sa tawag. Dumarami pa ang bilang. Nakangiti sa tuwa si Jaden habang nagsusumbong kay Edward. Sige, kahit gaano pa siya kagaling na si Levi Garrison, hindi siya makakatakas sa pagkakataong ito. Kung ikukumpara kay Jaden, ganap na kalmado si Edward. Biglang naalala ng huli si Jonah Garrison, kaya tinawagan niya ang lalaki. Mag-ingat ka, Jonah, basura ka. Makikita mo kung paano mamamatay si Levi sa isang araw. Natigilan, ang ibang lalaki sa linya ay agad na sumigaw, Edward, makinig ka sa akin at bumalik ka sa Oakland City ng mabilis hanggat maaari. Sabihin mo kay Tyrone ang tungkol dito at hayaan siyang humawak nito. Huwag mong idamay ang sarili mo dito. Haha, bakit ko naman gagawin yon? Dapat ba akong matakot sa kanya? Kakayanin ko mag-isa ang maliit na bagay na ganito. Bakit ko kailangang problemayan si Master Tyrone? Puno ng kumpiyansa si Edward.
Hindi niya maisip kung anong klaseng kakayahan ang taglayin ni Levi para mabuhay sa ilalim ng gayong matinding mga kondisyon. Sige, huwag mong sabihing hindi kita binalaan. Emph, lahat kayong walang kwentang bagay. At matapang mong tawagin ang iyong sarili na mga garrison. Isang mapait na tawa ang pinakawalan ni Jonah. Isa pang ignoramus. Binaliwala ni Edward ang mga salita ng lalaki, tinitingnan lamang siya bilang isang walang kwentang duwag. Bukod dito, anong mga alon ang maaaring iangat ng bastard na tulad ni Levi? Si Lindsay ang pinakamasaya sa kanilang lahat nang malaman niyang malapit nang mamatay si Levi. Nagtataglay pa rin ng matinding sama ng loob ang babae sa kung paano siya pinalayas ni Levi sa lungsod 6 na taon na ang nakalilipas. Ang paghihiganti ay palaging nasa isip niya. Siya ay may intensyon na patayin ang parehong Levi at Zoe, at ang pagkakataon ay iniharap mismo sa kanyang harapan ngayon. Matapos mamatay si Levi, nais niyang pahirapan si Zoe hanggang mamatay. Natapos ang trabaho ng mga manggagawa ng Morris Group nang sumapit ang gabi. Pauwi na sina Levi at Zoe nang makita nila si Lindsay na naghihintay sa kanila. Anong problema? Ang mga matandang kaibigan ay hindi maaaring maghanap sa isa't isa. Talagang hindi niyo ako papansinin ng ganito. Ngumisi si Lindsay. Maaari ka ba naming tulungan? Malamig na tanong ni Levi. Narito ako upang maghatid ng isang piraso ng masamang balita. Hindi napigilan ni Lindsay ang mapangiti sa pananabik nang makita ang hitsura ng mga ito. Oh, natarante si Levi. Nandito siya para sabihin sa akin kung ano. Zoe, pagbigyan mo naman kami. May sasabihin ako sa kanya. Tinapik ng mahina ni Levi si Zoe in assurance at naglakad sa isang tabi ang babae. Sige, anong klaseng balita ang gusto mong sabihin sa akin? Tanong ni Levi. Malapit ka nang mamatay. Tinitigan ni Lindsay si Levi, naglalaro ang mabangis na ekspresyon sa kanyang mukha. Hindi ka mabubuhay para makita ang araw bukas ng umaga. Ang tagal kong hinintay na dumating ang araw na ito. Sayang at hindi mo mapapanood kung paano ko pahihirapan si Zoe pagkatapos ng iyong kamatayan. Huwag kang mag-alala, tiyak na darating siya at sasamahan kanya sa impyerno. Pagkatapos ay nagpakawala ng malakas na tawa si Lindsay. Malapit na akong mamatay. Ha ha ha. Nang makitang tumawa si Levi, tumingin si Lindsay sa kanya, nalilito. Hindi ba siya natatakot sa kamatayan? Sinasabi ko sa iyo, tiyak na malapit ka nang mamatay, sa kabila ng kung sino ka. Kinagat niya ang kanyang mga ngipin sa galit. Sa isang malalim na ngiti, sinabi ng lalaki, pusta tayo ha. I bet na mabubuhay pa ako bukas. Maghintay ka lang at tingnan. Ang video na ito ay edited by Herban TV. Kabanata 980. Sige, kapag nakita kitang buhay bukas, luluhod ako sa harap mo dito mismo, sa pasukan ng kumpanya mo. Pumayag naman si Lindsay sa pastahan na iminungkahi niya kaagad. Alam niya ang tungkol sa mga planong isinagawa at alam din niya na si Edward ang nakatatanaw sa laban. Walang paraan na maiiwasan ni Levi ang kamatayan. Ito ang dahilan kung bakit siya nakasali sa taya. Sige, lumapit si Levi kay Zoe mula sa likuran. Tanong ng huli, bakit ka hinanap ni Lindsay? Sabi niya gusto niyang lumuhad sa harap ko bukas, walang pakialam na sagot ni Levi. Tinitigan siya ng babae nang may pagtataka. Oh, nagalit ba si Lindsay? Gusto niya talagang lumuhad sa harap mo. Baka nahanap lang niya ang konsensya niya. Hihintayin natin na panoorin siyang lumuhad bukas. Naguguluhan pa rin si Zoe sa buong sitwasyon. Kakaiba yon. Bakit bigla siyang magsabi ng kalokohang bagay? Pagkatapos kumain ng gabing iyon, umalis si Levi sa mansyon. Sa sinabi sa kanya ni Lindsay, alam niyang aaksyonan na siya ng angkan ng garrison. Ang usapin ay hindi na tungkol sa iba't ibang pamilya ng sangay. Talagang iyon ang angkan ng garrison mula sa Oakland City. Sa makatuwid, kailangan niyang gumawa ng ilang paghahanda upang labanan ang kanilang mga pag-atake. Maya-maya ay dumating na si Levi sa Warzone Compound. Phoenix, suriin ang lahat ng mga estranghero na pumasok sa South City ngayon at salin ang lahat ng mga target. Utos ni Levi. Sige, ngunit mayroong isang tiyak na antas ng kahirapan dito. Kakailanganin kong i-activate ang Skynet ng Iron Brigade para makapagsagawa ng ganoong tseke. Kumunat ang noo ni Phoenix. Tumanggo si Levi. Sige, bibigyan kita ng awtoridad sa pag-access.
Ang Skynet ng Iron Brigade ay tutulong sa investigasyon ng Phoenix habang sakop nito ang bawat sulok ng lungsod. Nangangahulugan ito na ang mga piling mandirigma, na dumating sa lungsod upang patayin si Levi, ay walang mapagtataguan. Lahat sila ay sakop nitong Skynet. At the same time, ihanda mo ang Cavalry Regiment. Kapag kinumpirma ng Phoenix ang mga target, Asher Dragon, tanggalin ang bawat isa sa kanila. Opo, Ginoo. Tumanggaw si Asher Dragon. Matapos ibigay ang lahat ng mga tagubilin, umuwi si Levi para samahan ang kanyang ina at si Zoe na parang walang nangyari. Samantala, sa Golden Plaza, sina Edward at Jaden, kasama ang iba pa sa kanila, ay patuloy na binibigyang pansin ang sitwasyon. Labis na nag-aalala si Lindsay tungkol sa partikular na bagay na ito, kaya hiniling niyang manatili. Ginoo, Edward, hanggang ngayon, 388 elite fighter ang dumating. Lumalaki ang bilang, at inaasahang lalago ito hanggang 500 bago mag-alas 12. Tahimik na tumawa si Jaden. 500 piling mandirigma. Kahit gaano pa siya kalakas, hindi malalaman ni Levi kung ano ang tumama sa kanya. Lahat sila ay top assassins. Hindi siya magkakaroon ng pagkakataong mabuhay. Malamig na ungol ni Edward. Ito ay dahil sinadya nilang magtakda ng prerequisite noong inilabas nila ang misyon sa Dark Web. Mga nangungunang elite lang ang pinapayagang gampanan ang misyon na ito. Malapit nang papatayin si Levi ng nangungunang 500 elite na mandirigma. Labis na nasasabik si Lindsay na marinig ang gayong mga plano. Tiyak na aangkinin ng kamatayan si Levi, kahit na ang lalaki ay may 10 buhay. Paano siya maglalagay ng ganoong taya na nagsasabing makakaligtas siya sa mga pag-atake? Ha? Anong biro? Levi Garrison, gusto mo pa akong lumuhad sa harap mo? Hinding-hindi mangyayari yon. Hindi ka magkakaroon ng ganitong pagkakataon sa buhay na ito. Hindi ko ibibigay sa'yo. Sa wakas, dumating na ang alas 12. Ilang tao na ngayon ang nagtipon? Tanong ni Edward. Minsan na siyang idiniin ni Damian tungkol sa sitwasyon. Tila ang angkan ng garrison ng Oakland City ay nababalisa tungkol sa bagay na ito. Kasalukuyang may kabuuang 538 tao. Sagana ang gantimpala, kaya nagmamadali ang mga tao na pumunta rito. Tuwang-tuwang sabi ni Jaden. Sige, simulan na nila ang kanilang pangangaso. Utos ni Edward. Agad na inilabas ng pinuno ng Pinnacle Group ang command sa Dark Web, magsimula ng pagkilos. Levi, huwag mo akong sisihin kung bakit kita pinatay. Ang mga bastard ay walang lugar sa mundong ito. Isang malamig na liwanag ang sumilay sa mga mata ni Edward. Sa sandaling ipinalabas ang command, nagsimulang manghuli ang mga tao kay Levi Garrison, gumagala sa bawat sulok ng South City para sa kanya. Marami ang nakatutok sa tirahan ni Levi, na nagbabalak na doon siya pantirya.